Nagsikap kayong lahat para hanapin ako. Gumastos ng 500 milyon. Para lang makahanap ng isang maisakit sa pag-iisip. Para maging manugang ninyo. Ginoong Shen Anshu. Diretso na tayo sa punto. Ang kapatid mong si Shen Qingyu ay siyang nagdulot ng kapahamakan sa akin. Sino ang nagdulot ng kapahamakan? Sino ang hinahanap ninyo? Bakit ninyo ako hinahanap? Ayan, Gyu. Shen, huwag ka nang magpanggap. Tungkol sa mga babae, hindi siya kailanman magiging kalaban mo. Kaya, ikaw ay ipinadala nila sa mental hospital ng pamilya Shen. Mukhang handa na kayo. Sabihin mo. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong? Ano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng 100 milyon. Sigurado akong hindi ko titingnan ang anak mo. Sana tuparin mo ang iyong sinasabi. Chen, alam ko na maliit ang aking pamilya. Hindi ka bagay sa akin. Ngunit ang aking pag-ibig ay walang halaga. Hindi ito basta-basta ng iyong mga magulang. 100 milyon lang ang kailangan para bilhin ito. Kung ganun, mas mabuti pang, huwag na tayong magkita. Buwisit na bata, nagrebelde ka na. Anong karapatan mong insultuhin si Qingyu? Anong karapatan mong gamitin ang pera para bilhin ang aking pag-ibig? Sino ang kumuha ng pera para insultuhin siya? Siya mismo ang humiling yan. Napakagandang babae, pati ako ay kaya niyang manipulahin. Hanggang ngayon ay pinaparatangan mo pa siya. Maniwala ka o hindi, mamatay ako para ipakita sa inyo. Ay naku, anak. Para mabawi ang puso ng anak ko. Sa nakaraang kalahating taon, ipinasok namin sa proyekto ng Shen family. Kahit ang Shen family ay mula sa maliit na pagawaan. Naging isang makapangyarihang pamilyang kilala sa Jiangsheng. May reputasyon at respeto. Pero si Shen Qingyu, walang halong kasiyahan o pasasalamat. Kaya, dahil ang anak kong lalaki ay sobrang mahilig sa mga babae, kaya't maghahanap ako ng mas magandang babae, gamit ang tsaa upang gumawa ng tsaa, at gamit ang lason upang labanan ang lason, para agawin ang anak ko, mula kay Shen Qingyu. Iligtas mo ako, sa aking walang kwentang anak na mahilig magpakatanga, at iligtas din tayo at ang posisyon ng pinakamayaman, na nasa panganib. Ito ba ay papuri o panlalait? Ayan, Gyu. Shen, bilang karagdagan sa 500 milyong gantimpala, hanggat nandyan ang pamilya Songko, panatilihin ang iyong kalayaan. Kung ganun, pagliligtas sa pinakamayamang tao sa pamamagitan ng pagdila sa anak ng kanyang aso. Mahirap na misyon. Kukunin ko ito. Nakaayos na ang lahat, tirahan at pagkakakilanlan. Mula ngayon, ikaw ang anak kong si Song Chen, ang aking hindi pa kasal na asawa na galing sa probinsya. Si Lin Chu. Si Lin Chu. Magandang pangalan. Kaya, Tita Song. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Ayun. Nandito na si Yanji. Lin. Kalayaan. Chen, bago ako maging tunay, na tao na karapat dapat sa iyo. Hindi ko kayang makipagsabayan sa iyo. Ayokong maging bahagi ng mayamang pamilya sa Jiangsheng. Nagtatawa sila sa likod mo, na nag-asawa ng isang babae mula sa karaniwang pamilya. Ang aking dangal, ang aking pagmamalaki at ang aking taos pusong damdamin, ay hindi nagpapahintulot na gawin ito. Kaya't patuloy kong ibibigay ang mga yaman sa pamilya Shen. Diretso hanggang walang kailangang alalahanin. Chen, ikaw at yung mga mayabang at mapagmataas na mayayamang binata ay magkaiba talaga. Talagang isang biyaya mula sa langit ang nasa iyo. Napakarami. Kahit isang tunay na nobyo nga lang, hindi pa nakapasok. Talagang malas na isda ka. Ako si Song Chen bilang asawa. Naihayag na ba? Huwag mag-alala, alam na ng lahat. Shen Qingyu, ang galing mo sa tsaa. Sobrang luma na nito. Ngayon, ate, ay ituturo ko sa iyo ang isang paraan. Si Song Chen, kuya, may fiancé na. Mas mabuti pang umatras na ako. Huwag siyang pahirapan. Bakit ka naman umatras? Ang mahal ni Song ay ikaw. Ang hindi mahal ay ang babae. Tama nga. Walang duda. Huwag kang mag-alala, Qingyu. Hihintayin namin siya. Tingnan mo kung paano namin siya parurusahan. Ang pag-ibig ni Qingyu ay aming poprotektahan. Tama. Tama. Sinikap kong mahuli ang anak ng mayamang pamilya sa loob ng maraming taon. Kahit sino gusto akong agawin. Dumating na. Narito na siya. Hindi naman. Matagal na tayong di nagkita. Si Shen Qingyu ay ganito pa rin ang kakayahan.
Anong prinsipe, kasintahan? Saan ka nang galing, doon ka rin bumalik? Ayos ka lang ba? Sisi sa kaklase, nagustuhan ako. Hindi ko matanggap na nakikialam ka. Ganyan lang talaga ang gawin. Huwag mong sisihin sila. Ang tubig ay kami ang nag-ayos. Ikaw ang sumira ang damdamin ng iba. Huwag mong kami sisihin. Walang anuman. Maliit na mahal, binuksan ang kurtina. Sasamahan ka ni ate ng isang maliit na palihim. Ang ganda. Bakit si Shen Anshu ang nasa larawan? Hindi ko sinasadyang sirain ang inyong relasyon. Pero ang kasal ay, itinakda ng mga tiyuhin at tiyahin ko. Ako ay maliit at walang boses. Wala akong karapatang tumanggi. Yung dalawang tao sa pamilya Song, ang nakatakdang fiancé ni Song Chen. Bakit siya? Classmate King Yu, maaari kang maging kalmado. Hindi ko kukunin si Song Chen sa iyo. At hindi ko kayang gawin iyon. Pakiusap. Huwag mo akong targetin, okay ba? Gusto ko lang sanang pumunta sa malaking lungsod para mag-aral. Makahanap ng mga bagong kaibigan. Hindi ko kailanman inasam. Na maging isang mayamang ginang. Hindi ko inasahan. Na ganito ang pagtingin ng lahat sa akin. Wala namang galit sa'yo. Pasensya na. Ang pangalan ko ay Sanghao. Gusto kong maging kaibigan mo. Nga. Huwag kang umiyak. Basta't huwag kang mag-alala tungkol kay Song Xiao. Huwag kang mag-isip ng masama. Lahat kami ay magiging kaibigan mo. Hindi pwede. Hindi ko maaring hayaan ang babaeng ito. Nasirain ang aking magandang pagkakataon. Ek. Alam kong hindi mo ako gusto. Ngunit hindi mo rin maaring magpanggap na ikaw ang kasintahan ni Song Chen. Ek. Ito. Anong nangyayari dito? Sa totoo lang, mayroon akong isang kapatid na nasa mental hospital. Noong panahon na iyon, naawa ang mga magulang sa kanya. Kaya kinuha siya mula sa ampunan at inalagaan. Ngunit hindi ko alam na mula pagkabata. Lahat ng meron ako ay gusto niyang agawin. Ngunit hindi ko inaasahan iyon. Bigla siyang tumakbo palabas mula sa mental hospital. At nagkukunwaring kasintahan ni Song Chen. Si Yang Master Song ay puno ng pagmamahal kay King Yu natin. Saan nanggaling ang kasintahan? King Yu, huwag kang mag-alala. Agad naming siya papalayasin. Gamit ang simpleng paraan na ito. Gusto lang nilang paalisin ako. Managinip. Classmate na si King Yu. Di ba lagi kong sinasabi? Hindi ako makikipag-agawan kay Song Chen sa'yo. Bakit ka pa gagawin? Gumagawa ng ganitong kwento para siraan ako. Higit sa lahat, yung mga pasyente sa mental hospital. Paano kaya niya madaling nakalabas? Parang may punto naman talaga. Parang nasa mental hospital kasi. Hindi talaga basta-basta makalabas. Higit sa lahat, siya ay isang babae na napakamaamo. King Yu, baka nagkamali ka ng pagkakilala. Ito ang kasintahan ni Song. Isang inosenteng babae lang siya. Bakit mo pa siya sisihin? Nga, King Yu, lahat kami sumusuporta sa'yo. Huwag kang gagawa ng kasinungalingan na magdudulot ng kasalanan sa iba. Hindi ako ang may kasalanan. Klaseng King Yu. Kung sa'yo talaga. Kahit sino man ay hindi makakakuha nito. Siguro, sa klase mong si Song Chen, wala ka bang tiwala? O baka naman, sa tingin mo, hindi ka karapat-dapat kay Song Chen. Hindi ka karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ikaw. Una mong niligawan si Song Chen. Ngayon naman ay nandito ka, nagtatanim ng inggit at paghihiwalay. Ipapadala kita pabalik sa mental hospital. Kapatid na babae, may isang bagay na tama ka sa sinabi mo. Lahat ng bagay na sayo. Lahat ay kukunin ko. Lahat ay kukunin ko. May nahuli na. Ikalawang paraan ng Verdet sa A. Pagganahin ang pagnanais na protektahan ng lalaki. Mas madalas na mas epektibo kaysa sa pag-aari. Mas madali ang resulta. Gaano pa katagal mo ako yayakapin? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ako lang ito. Nadapa lang ako. Salamat, Kuya Song Chen. Walang lalaki ang makakatagal dito. Yung kuya na umiiyak na may galit sa mata, sigaw. Ikaw, babae. Paano ka nangahas na harapin ako? Na inaakit si Song Chen. Classmate na si King Yu. Pakiusap, wag mo na akong saktan. King Yu, anong nangyayari sa'yo ngayon? Bakit mo pa ako hinaharang para sa kanya? Si Lin Chu ay anak lang ng mga magulang ko. Ang pangako ng kanyang mga magulang na magiging kasintahan. Ikaw lang ang mahal ko. Kung masasaktan mo siya, mas lalo lang magagalit ang mga magulang ko sa'yo. Paano pa kita pakakasalan kung ganito? Alaynan. At saka, kanina lang si Lin Chu. Napakaayos ng pag-ugali niya. Shen King Yu, bakit bigla mong sinuntok siya? King Yu, classmate na si Lin Chu. Sabi niya mula palang pumasok siya. Hindi nito masasira ang relasyon niyo.
Medyo sobra ka na talaga. Nga. Tama. Mga hangal na ito. Shen Anshu. Napakalinaw ng mga maliit na paraan na ito. Hindi mo pa rin nakikita. Hindi pabor ang sitwasyon sa akin ngayon. Mukhang kailangan ko ng umatras para makabawi. Pasensya na, classmates na si Lin Chu. Akala ko lang kasi. Ikaw yung kapatid kong may sakit sa pag-iisip. Medyo naiinis ang emosyon ko. Ayos lang. Makikita na mahalaga sa iyo si Kuan Yu. Seryoso ka kay Kuya Song Chen. Kaya naiintindihan ko kung bakit ka nagalit. Naiintindihan ko rin. Regalo sa pagkikita. Inutusan ako ng nanay ko. Binili ko ito gamit ang allowance ko. Kung meron ng iba, dapat meron ka rin. Salamat, Chen. Paano mo nalaman? Na gusto ko ang hikaw na ito. Talagang nagkakasundo tayo. Karaniwang brand ng light luxury, na hindi umabot sa 1% ng halaga ng hikaw ko. Shen Anshu. Karapat-dapat ka lang sa ganitong basura. Wow! Ang ganda ng hairpin mo. Isuot mo na. Tama lang ito sa'yo. Ay, sadyang maliwanag ang pag-ibig at hindi pag-ibig. Hayaan mong magpasikat ka sandali. Mabilis lang. Hindi ka na makakatawa. Salamat, pero hindi ko matatanggap. Bakit? Classmate King Yu. Siya ang bagong may-ari ng pamilya Song. Karapat-dapat siya sa lahat ng pinakamaganda. Hindi katulad ko. Ako'y isang bata mula sa probinsya. Ang makapag-aral sa parehong universidad ninyo ay isang biyaya na sa akin. Hindi ko na kayang humiling ng iba pa. Kaklase, sa tingin ko, mas bagay ka sa clip na to kaysa sa akin. Alam ko, isa kang mabuting kaibigan ni King Yutong. Siguradong binilhan ka niya ng mas marami at mas mamahaling regalo. Sana, wag mong pagtanggihan ang regalo ko. Si Shen King Yu ay hindi kailanman mapagbigay. Kalikasan ng tao ay hindi mababago. King Yu, hindi kailanman nagbigay sa akin ng ganitong mahalagang regalo. Salamat sa iyo, Lin Chu. Ipinahayag ko simula ngayon. Ikaw na ang aking King Yu yan. Pinakamatal na kaibigan. Alaynan. Ay, Shen King Yu. Reigns walo nakipag-sex sa'yo. Matagal na kayong magkaibigan. Lahat ng bagay pinoprotektahan ka niya. Ikaw pala. Kahit isang regalo, hindi niya ibinigay sa kanya. Siyempre, si classmate King Yu iyon. Sanay siyang magtipid. Kung mayroon siya, tiyak na magbibigay siya. Kaya, ngayon mayroon ka na. Gusto mo bang magbigay? Shen King Yu. Hindi ka naman umaasa sa sarili mong mga tagasunod na tila aso, di ba? Kaya't hayaan kitang maging mag-isa. Ang regalong ito ay mula kay Kuya Song Chen. Siyempre, ayaw kong ibigay ito. Huwag na nating pahirapan siya. Sobra na. Siya ka na ang nag-umpisa. Tapos gusto mo pang magpanggap na mabait. Ayos na. Sinasabi niyang tumutulong siya sa iyo. Ako. Lin Chu. Sa wakas, patawad sa iyo mula sa pamilya Song. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Gamitin mo ang perang ito para bumili ng mga bagay na gusto mo. Kahit na hindi kita maitaas. Pero sana, huwag mong ipagkait ang sarili mo. Salamat, Kuya Song Chen. Hindi ko naman gustong sirain ang relasyon ninyo. Pero sa totoo lang, bago pa lang ako dito. Hindi ko pa alam ang lugar. Pwede mo ba akong samahan na maglibot sa campus? Kung hindi naman maginhawa, okay lang. Pero, hindi pwede. Ang bango niya. Gusto ko lang sanang makasabay sa paligid ng mas maaga. Para hindi na kayo maabala. Pwede ba? King Yu, may punto si Lin Chu. Baka kailangan mong magpaka-calm. Sama ko siya sa paligid muna. Tara na. Shen Anshu, ang cute mo. Alam ko na darating si Song Chen. Mga magulang. Nandito na naman si Shen Anshu, sinisira ang buhay natin. Mabilis kayong pumunta rito. Nasa basketball court ako. Paminsan-minsan, nag-ensayo ako doon. Ay. Mag-ingat ka. Pasensya na. Sorry. Salamat sa iyo. Ako. Wala akong ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Kapag kasama kita, pakiramdam ko ay napakakalma. Ikatlong paraan ng berde at saa. Ang mga pisikal na pandaman ng lalaki, mas direktang madalas kaysa sa emosyonal. Gago kang tao. Paano tayo nag-ampon noon?
Ikaw na salot. Hindi ka naman dapat nandyan sa mental hospital. Gusto mo pang tumakas dito. Para saktan ang kapatid mo, hindi ba? Dahil sa kawalan ng anak, inampun nila ako. Ngunit sa ikalawang taon, nagbuntis si Shen Qingyu. Mula noon, naging paboritong anak ako niya. Personal na alipin. Ibigay mo sa akin ang laro. Ayaw ko. Ito ang tinahin ni Lola para sa akin. Lahat ng nasa bahay ay akin. Humarap ka pa sa akin ng nakangisi. Ipapagawa ko sa tatay ko na turuan ka. Qingyu. Anong nangyayari? Para sa'yo ang pagkain at inumin. At nananakit ka pa ng anak ko. Anong tinitingnan mo? Hindi ka kakain ngayong gabi. Halika, Qingyu. Kumain ka ng masarap. Papasok sila sa syudad. Lumalaki ang gastos. Akala niya ako'y pabigat. Ipinalayo niya ako sa probinsya. Sa susunod, ikaw na ang mag-aalaga sa kanya. Kailangan naming pumunta sa syudad para magtrabaho. Isa lang ang pwedeng dalhin sa tabi. Inay. Magpakabait ka. Sa hinaharap, ikaw ay aalagaan ni Lola. Kahit na pati si Lola, minsan pa ngang nag-aagawan pa sila sa pera panggamot. Di nagtagal. Ang nag-iisang nagmahal sa akin ay pumanaw na. Zai is Ngayon, namatay na rin ang lola mo sa sakit. Sa hinaharap, kailangan pa rin naming alagaan ka. Para kang masamang hangin. Dapat sana namin kayong ampunin noon. Medyo mabilis ang pagdating mo. Pero tama lang ang pagdating mo. Tingnan natin kung paano kita papagurin ngayon. Ano nang nangyayari? Kilala niyo ba? Tito at tita. Kilala ba tayo? Biyanan, may hindi ka alam. Siya ang aking panganay na anak na may sakit sa pag-iisip. Mabuti ang loob namin na inampun siya. Sino ang mag-aakala na simula pagkabata ay naiinggit siya kay Qingyu? At nilalait si Qingyu. 5 taon na ang nakalipas para lang makuha ang pabor. Pinagulo niya ang buong bahay. Ako at ang tatay niya ay napilitan. Napaalisin siya sa bahay. Ngayon ay puno siya ng galit at nagpalit ng pagkakakilanlan. Sadyang pumasok para lapitan ka. Gusto kang agawin para maghiganti kay Qingyu. Sabi ng tito at tita mo. Totoo ba? Tingnan mo, kahit siya mismo ang umamin. Sabi ko na nga Yung batang yun. Sanggol pa lang, masama na. Palaging iniisip kung paano saktan ang kanyang kapatid na babae. Kung talaga may nanay ako, sana. Sana. Totoo ang sinasabi ni Tiyo at Tia. Makakakuha sana ako ng magulang. Isang kapatid na babae. Kahit araw-araw nilang. Saktan mo ako. Bulyawan mo ako, apihin mo ako. Handa akong tanggapin. Ngunit nakatakdang mag-isa ako. Hindi ito mga kalokohan mo. Ikaw, cute na bata. Nandito ka pa sa pag-arte. Tito at tita. Sinabi sa akin ng nanay ko, na si Lin Chu ay anak ng yumaong kasamahan ng tatay ko, na lumaki sa probinsya. Siguradong nagkamali ka. Mahal na bata. Ayaw mo pa ring umamin. Nandito ka sa pamilya Shen ng mahigit 10 taon. At nagkukunwari ka pa rin dito. Huwag kang mag-isip na kami ay walang maipapakitang ebidensya. Tama. Nasa cellphone ang pinakamagandang ebidensya. Tingnan mo kung paano ka namin papatayin ngayon. Bakit walang kahit isang larawan ng babaeng ito? Sa loob ng maraming taon, iniiwasan nila ako na parang salot. Paano posible na may mga litrato ko sa cellphone? Impossible. Tawagan mo ang dekano. Siguradong mayroon siya. Tungkol sa babaeng ito. Mga kaso sa mental hospital Siguradong makakapagpatunay ang direktor. Maari na tayong tumawag. Tawagan na ngayon. Mahal na mahal. Huwag kang magyabang. Malapit na naming ipakita ang iyong tunay na anyo. Ang numero na iyong tinawagan ay walang laman. Ay naku. Bakit walang laman? Ano? Ang mga magulang ni Song Chen ay matagal nang nag-ayos. Bilang tanging anak ng aking yumaong kasama sa laban. Wala akong ibang ebidensya na maaalis ng ganap. Tito at tita. Ako ay simpleng kasintahan na nakapangalan kay Song Chen. Hindi ito makakaapekto sa kanyang relasyon kay Shen Qingyu. Ito, nagawa ko ng makipagkasunduan kay Qingyu. Sa harap ng lahat. Hindi mo na kailangang magpakaabala. Nabigyan ako ng paratang. Sige na. Tayo na. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng dalhin ang maliit na cute. Nga. Hindi pwede umalis. Chen, may papakita ko. Lin Chu, yung kapatid kong baliw. Katatapos lang sa silid-aralan. Hindi mo pinaniniwalaan ang sinasabi ko. Kaya't sinabihan ko ang mga magulang ko. At kasama sila para patunayan ito sa iyo. Tungkol sa kalagayan ng ate, ay talagang lumalala, di ba? Kahit na wala tayong ugnayang dugo. Pero sa huli, lumaki tayong magkasama mula pagkabata. Hindi ko talaga kayang baliwalain ito. Mukhang kailangan nating ipasok ka sa sapilitang paggamot. Biyanan, kailangan mong iwanan
Ang aking, sira ang bait na anak na babae dito. Tiyak na masasaktan niya si King Yu. Dalhin mo siya, kung may mangyari sa hinaharap, ipapaliwanag ko sa'yo ng dahan-dahan. Tara na. Tara na. Wala kang dapat alalahanin sa akin. Minsan nga, pangarap ko na magkaroon ng mga magulang. Kahit na peke lang. Kahit na araw-araw nila akong saktan. Pinagsasalitaan nila ako, niloloko. Gusto ko rin naman. Chen. King Yu. Akala ko noon, iba si Mama. Pero ano ba ang ginagawa mo ngayon? Hinahatak ang buong pamilya para siraan. Isang inosenteng babae. Sinasalanta mo pa ang sugat ng iba. Sobrang nabigo ako sa'yo. Classmate King Yu. Ikaw ay prinsesa ng langit. May pagmamalasakit ang mga magulang mo. May pag-aalaga si Jae Songshen. Karapat dapat ka sa lahat ng pinakamaganda. Tumahimik ka. Ngunit ako ay hindi katulad ng iba. Ako lang, isang tao mula sa nayon na walang mga magulang. Paano ko maaasam na makipag-agawan sa iyo para sa posisyon ng may-ari ng bahay ng Song? Bakit mo kailangang gawin ito, ikaw na babae? Tumahimik ka. Sobra na. Hanggang kailan pa kayo mag-iingay? Chen, si Lin Chuzen ay aking sister na may problema. Tama nga. Kaibigan King Yu, akala mo ako ang kapatid mong babae. Siguro dahil matagal mo na siyang hindi nakita. Sobrang namimiss mo siya, di ba? Kung may oras ka, sana ay madalas mo siyang bisitahin. Sigurado akong namimiss ka rin niya. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Lin Chu, tara na. Ang pag-ugali ni Song Chen sa akin ay mula sa indifference naging pag-aalaga. Ika-4 na hakbang ng green tea na taktika ay ang pasakitan ang lalaki. Ito ang simula ng pagbagsak ng lalaki. Si Lin Chu ay ang napili ng pamilya Song bilang fiancé. Sa totoo lang, si Shen King Yu ang dapat na cute, di ba? Matagal ko nang napansin si Shen King Yu na may ganitong mataas na pagtingin sa sarili. Na nakakainis, ang tatay niya ay isang biglaang mayaman lang. At dahil kay Song Chen, nandito siya ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit siya galit. Si Shen King Yu ay nangangarap ng buhay. Ngayon nandito na ang tunay na kasintahan. Si Shen King Yu ay talagang isang walang hiya na cute. Halika, kumain ka ng gulay. Xiao Chu, ito lahat ay inutusan ko. Ginawa ito ni Tita Chen para sa iyo. Salamat, Tita. Song Chen, yung cute na bata, ang video na nananakit kay Lin Chu, naka-upload na sa internet. Anong nangyayari sa iyo? Hinahayaan mo lang sila. Bully ang iyong fiancé. Hindi, Tito. Tatay. Hindi ko sinisisi si Song Chen. Ginawa na niya ang lahat para protektahan ako. Mali ang pagkakakilala ng pamilya Shen sa kanilang anak. Pero hindi ko rin sila masisisi. Mahal na mahal din nila ang kanilang anak. Huwag na nating pag-usapan ang kanyang responsibilidad, ayos ba? 2 araw pa lang, at nagduda na ang anak. Ito ay isang eksperto. Kumain. Tita Chen, ikaw ba ito? Tulungan mo akong magbihis, pakiusap. Tita Chen. Kuya Chen. Hindi ko alam na ikaw ito. Kuya Song Chen. Salamat sa pagligtas sa akin kanina. Bago lang ako dito. Wala akong damit na papalitan. Nasuot ko lang ang iyong kamiseta. Hindi ka ba magagalit?
Ito. Ito ang bagong bili kong pangtulog. Ikaw, mas okay siguro kung isuot mo na lang ito. Salamat. Salamat. Kuya Chen. Magbago ng linya. Lin Chu, tunay na driver na lalaki. Tunay na driver, mainit ang pakiramdam sa buong biyahe. Shen Anshu. Hindi kita palalampasin. Magbago ng linya. Lin Chu, lalaki na diretso ang takbo ng sasakyan. Talagang nagmamaneho. Sa ugali ni Shen Qingyu. Siguradong hindi niya kakayanin ang ganitong pananabik. Agad siyang kikilos. Hindi niya alam. Sa bawat ginagawa, lalong nagkakamali. Classmate na Lin Chu. Kamakailan lang. Pasensya na. May oras ka ba ngayon? Gusto kitang anyayahan sa pagkain. Pagsisisi at paghingi ng tawad. Kailangan bang ngayon? Naka-reserve na ako ng restaurant. Sige, ikaw ang bahala. Klaseng King Yu. Hindi ba't sinabi mong kakainin mo ako? Hindi ka ba mag-order? Shen Anshu, tigilan mo na yan. Alam kong hindi ka si Lin Chu. Pinili ko ang restaurant na ito ngayong araw. Pinili ko ang restaurant na ito para sa araw na ito. Pinakamahigpit na pribadong silid. Lin Chu, mamaya ipaparamdam ko sa'yo. Ang pagsisisi sa paglapit kay Song Chen. Gagawin kong lubos kang mapahiya sa kanyang harapan. Hindi mo ba akalain na ang pagkuha ng ilang mga tulisan para saktan ako ay makakapagpahinto kay Song Chen tungkol sa paghanga mo sa akin? Ngunit ang mga galaw na ito ay talagang akma sa iyo, sa iyong kakaunting talino. Ate, sobrang binabaan mo ako. Ngayon, hindi ikaw ang pinahirapan ni Ling. Kundi, ako. Ikaw. Sabi mo kung sakaling pumasok at makita akong inaabuso. Samantalang ikaw ay nakatayo ng buo sa isang tabi. Ano sa tingin niya? Ang gustong makasakit sa akin. Si Lin Chu ang nagdala sa atin dito. Gusto niyang sirain ang dangal ni Ken. Shen. Ang iniisip mo pala ay, itong taktika. Shen Anshu, ikaw talaga, ay ganap na baliw. Palagi namang magugustuhan ka ni Yi Chen. Ang peke ay peke lang. Ngayon gusto kong makita niya. Ang tunay mong mukha. Shen Qingyu. Akala mo ba talaga na may lakas akong pumunta? Wala akong paghahanda. 5 taon na ang nakalipas, hindi mo ako natalo. Ngayon, mas lalo kang nag-iisip ng mga bagay na hindi mo kayang makamit. Shen Anshu, tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi mo na kayang magpanggap, di ba? Hayaan mong makita ni Yi Chen. Ano talaga ang tunay na pagkatao ng babaeng ito? Paano ba talaga? Nagmamalakas ka. Sila ang mga salot na ito ang nanakit sa akin. Ano bang kinalaman ko dito? Bakit ka nag-imbento? Ikaw ang nanakit. May ebidensya ako. Ito. Dito. Walang kamera dito. Ito ang pinaka-nakatagong bahagi ng buong restaurant. Pinaka-nakatagong lugar. Ikaw ang nagsabi. Shen Anshu, ipapakita ko sa'yo. Ayusin niyo siya ng maayos. Naisip mo na ba ng mabuti? Kung gagawin nila sa akin ito, hindi na matutuloy ang iyong palabas. Tigil na. Shen Anshu. Sige, matalino ka. Nagpadala na ako ng mensahe kay Chen. Darating na siya agad. Tingnan natin kung kaya mo pang gumawa ng iba. Hanggang saan na ang pagkalat ng gamit. King Yu, nasaan ka na? Dumating na siya. Shen Anshu. Gusto kitang ipabagsak sa mental hospital. Chen, halika na, tulungan mo ako. Chen, tulungan niyo ako. Halika na. Mahal kong bata, pakiusap, wag mong gawin. Tumigil ka na.
Pakiusap, huwag ninyo gawin. Kung makita ni Song Chen ito, akala niya sigurong, ako ang nagdisenyo ng paglabag kay Shen Qingyu. Sa oras na iyon, kahit na mayroon akong bibig, hindi ko maipaliwanag ng maayos. Huwag nang pag-usapan ang mga naunang pagsisikap. Maaari pang gamitin ni Shen Qingyu ang pagkakasala ni Song Chen upang muling makuha ang kanyang posisyon. Hindi, kailangan kong mahanap ang solusyon. Chen, halika, tulungan mo ako. Huwag mong saktan ang kaibigan ko. Kayong masasamang tao. Hindi ko papayagan na saktan siya. Sige, harapin niyo ako. Pakawalan niyo ako. Kuya Chen, pinrotektahan ko ang mahal mo. Bilisan mo, tumingin ka sa kanya. Chu. Chu. Shen Qingyu, talo ka na naman. Talo ng todo. Chen, lahat iyon ay ginagawa ni Lin Chu na parang palabas. Yung mga batang loko ay siya. Naghanap para saktan ako. Siya ang nakakita na pupunta ka para iligtas ako. Kaya niya sinadyang masaktan para magmukhang kawawa. Song Chen, huwag kang maniwala sa kanya. Sino ba namang magpapanggap? Nasaktan ang sarili niya ng ganito. Shen Qingyu, bakit ka ngayon naging napaka hindi makatarungan? Mag-ingay ka, mag-ingay ka. Mag-ingay ka, mag-ingay ka. Mas malakas ang ingay. Mas lalo kang magiging kasuklam-suklam kay Song Chen. Song Chen, kailangan mong maniwala sa akin. Nasa harapan mo ang katotohanan. Ano ang dapat kong pagkatiwalaan? Tubig. May sugat ka pa. Huwag kang gumalaw. Ako ang magpapakain sa'yo. Kuya Song Chen. Salamat sa'yo. Sabi ng doktor, mayroon kang bahagyang concussion. May sugat pa ang iyong binti. Kailangan mong magpahinga sa panahong ito. Huwag kang magpakita ng sobrang emosyon. Walang anuman. Nandito ako. Bakit ka ganyan katanga? Isa kang babae. Paano ka makikipag-away sa mga gago na yan? Nang diretso. Alam kong darating ka. Kaya hindi ako natatakot. Shen Anshu, magpapanggap ka pa rin. Ang sama-sama mo talaga. Lumaki ako sa probinsya mula pagkabata. Matibay ang balat at karne. Kahit mag-iwan pa ng peklat ang sugat. Walang problema. Ibang-iba si King Yu. Maliit ang kanyang balat. Hindi ko siya pwedeng hayaan na masaktan. Kahit pa, isakripisyo ko pa ang buhay ko. Gusto ko rin siyang protektahan. Alam kong hindi ko sila kayang talunin. Ngunit hindi ko maaring hayaang masaktan si King Yu. Kung masaktan siya, malulungkot ka. Ayaw kong pasakitan ka. Ikaw. Gusto mo ba talaga ako? Gusto mo ba talaga ako? Lin Chu, tama na ang pag-arte mo. Yung mga batang ligaw, ikaw ang nagdala, di ba? Gusto mo silang ipahamak sa akin. Para madisgust ako kay Song Chen. At makipaghiwalay sa akin. Para lang umakyat sa posisyon. Di ba? Yung mga sugat sa katawan mo, hindi naman talaga para protektahan ako. Kundi ikaw ang nag-ayos at nagpasimula nito. Para maging ganito, ang layunin ay humingi ng awa at magpanggap na biktima. Nakapagpanggap ka kay Song Chen. Ngunit hindi mo ako mapapaniwalaan. At Chen, pag-isipan mong mabuti. Nang pumasok ka sa silid, nakita ba ni Lin Chu na nandyan ka? At siya ay nahulog. Sadyang nag-aakto siya, di ba? Klaseng King Yu. Akala ko na iligtas kita. Kahit na hindi tayo maging magkaibigan. Bakit mo ako ginaganyan? Bakit? Bakit mo ako pinaparatangan? Talaga lang, gusto ko lang na protektahan ka. Ayaw kong malungkot si Kuya Song Chen. King Yu, hindi ka masyadong kalmado ngayon. Umalis ka na muna.
Bakit parang nagbago si Song Chen mula nang dumating siya? Nagbago ka na. Sabi mo nga, babantayan mo ako habang buhay. Bakit ngayon ay, madali ka nang naniwala sa kanya? Hindi ko kailanman naisip, na sirain ang inyong relasyon, kahit na bilang isang tagamasid. Handa akong gawin iyon. Ngunit hindi ko inasahan, na ang aking pagdating ay magdudulot ng ganitong maraming hindi pagkakaintindihan. Kapag gumanda na ako, pupunta ako kay Tia Song, para humingi ng papeles sa paglilipat ng paaralan, para kayong hindi kailanman nakilala ako. Sino ba ang nagsabing papalayasin ka? Ikaw ang nakapagligtas kay Shen Qingyu. At higit sa lahat, ang magiging kasintahan ng mga magulang ko. Hindi ako kailanman magpapatalo. May dahilan para paalisin ka. Magpakatatag ka at magpagaling. Nandito ako. Walang makakapagpaalis sa'yo. Lalaki. Hindi kailanman magiging sapat ang tamang pag-iyak ng babae. Song Chen, anong ibig mong sabihin? Hayaan mo siyang manatili. Ano ang gagawin ko? Ako ang tunay mong girlfriend. Iniligtas ka ni Lin Chu. Ngunit patuloy mo siyang sinisisi. Ano na ngayon? Bakit naging ganito ka? Lumapit ka. Salamat kay Lin Chu. At humingi ng tawad sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Nagpapasalamat ako sa kanya. Salamat sa kanyang maingat na pagpaplano. Na inagaw ka. Humingi ng tawad. Sa lahat ng sinabi niya, lahat ay mga salitang walang katotohanan. Bakit mo siya pinaniniwalaan at hindi ako? Sino ang nagsabing siya ay walang katotohanan? Maaari kong patunayan na si Lin Chu ay walang kasalanan. Maaari kong patunayan na si Lin Chu ay walang kasalanan. Lin Chu, nag-message ka ba? Yuyan. Si Qingyu ay magpapakain sa akin. Ang saya-saya ko. Si Shen Qingyu ay magpapakain sa iyo. Aynan. Sinasabi mo ba na gusto niyang maging mabuting kaibigan ko? Kung sa pagkakataong ito, matutunan nating ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan noon. Ayos na ayos. Anong nangyari? Sinasadya kong ipaalam. Naghihintay ako ang magiging saksi. Siya si Shen Qingyu, ang pinakamahalagang kasama sa mga nakaraang taon. Ang kanyang salita, tiyak na paniniwalaan ni Song Chen. Ngayon, nagpadala si Shen Qingyu ng message kay Lin Chu. Sasabihin niyang mag-imbita ng pagkain. Naramdaman ni Lin Chu na pwede na silang maging magkaibigan ni Shen Qingyu. Masaya siyang pumunta sa restaurant. Sinasabi mo na baka sinubukan ni Lin Chu na saktan ka. Pero paano niya nalaman? Ikaw ngayon ang magpapakain sa akin. At saka nakahanap pa ng tao para saktan ka. Qingyu yan, ikaw pa rin ba ang kaibigan ko? Sino ba talaga ang tinutulungan mo? Ang alam ko lang, palagi kitang tinitingnan bilang kaibigan. Pero itinuring mo lang ako na isang walang kwentang kasama. Isang tagapagsalita na ginagamit mo para mangbuli sa iba. Na parang ibon. Hindi ko akalain na magsasalita ka para sa akin. Salamat sa pagturing mo sa akin bilang kaibigan. Pero iba si Lin Chu. Ang mga araw na naging kaibigan ko siya ay ang mga masayang araw ko sa kolehiyo. Ito ang mga araw ng saya sa kolehiyo. Siyang may simpleng isip at tapat sa mga tao. Kaysa sa mga paligoy-ligoy mo talagang ibang-iba. Chen, makinig ka sa akin. Sila ang tiyak na nagplano laban sa akin. Sobra na. Sobra na. Shen Qingyu. Noon, nang bata ka pa, naging mapagbigay ako dahil sa iyong pag-ugali. Pinabayaan kita. Hindi ko akalain na ganito ka kamasama. Na hindi mo kayang tanggapin ang isang inosenteng babae. Chen, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit kahit anong sabihin ko, hindi mo pinaniniwalaan? Si Qingyu yan ay tiyak na na-bribe ni Chu. Nagkasundo sila para lokohin ka. Kailangan ni Lin Chu ng pahinga. Kailangan ko ring magpakakalmado. Umalis ka na muna. Song Chen. Umalis ka na. Huwag mo akong piliting ulitin pa. Lin Chu, hindi pa tayo tapos. Wala na iyon. Xiao Chu gaano kalala ang sugat mo? Xiao Chu, ikaw na isang babae. Bakit ka ganito ka walang takot? Para iligtas si Shen Qingyu. Paano kung mag-iwan ng peklat? Tito at tita. Wala akong sakit. Ayos lang ako. Ninakabahan kayo. Sige na. Sige na. Huwag na kayong tumayo pa. Sa kwarto na lang tayo mag-usap. Tara na. Si Xiao Chu ay anak ng matagal kong kaibigan na pumanaw. Mas mabuting magbigay ka sa akin ng paliwanag. Yung si Shen Qingyu na naman. Dahil sa babaeng yun, gusto mong ikasama namin sa kamatayan. Tito at tita, talagang nagkamali kayo ng akala. Hindi kasalanan ni Brother Chen ito. Kung hindi dahil sa kanya, nadungisan ako ng mga gunggong na iyon. Dapat akong magpasalamat kay Kuya Chen.
Talaga. Si Kuya Chen itong mga nakaraang araw, ay palaging nag-aalaga sa akin sa ospital. Napakabuti niya sa akin. Ayos na yan. Xiao Chu, kung may mali siya, sabihin mo lang sa amin, at aalagaan namin siya. Tulad ng dapat. Ano man ang mangyari, Xiao Chu ay dahil sa, ang amoy mong batang ito, nakatanggap ka na ng ganitong kalaking parusa. Ang mabuting batang babae na ito na may magandang puso. Dapat mong pag-ukulan ng magandang pasasalamat. Huwag kang mag-alala, mga magulang ko. Gagawin ko ang lahat. May sabaw pa ako sa kawali. Aalis ako para tingnan ito. Sasama ako sa'yo. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako na magalit ang tito at tita mo sa'yo. Kaya nagkunwari ako. Huwag kang magalit. Lin Chu. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa bagay na ito, kasalanan ko. Alam ko na ikaw si King Yu, ang tunay na mahal. Ako ay nasa tabi mo. Minsan lang akong makapagbigay. Sapat na yon para sa akin. Hindi ko inaasahan na tulad ni King Yu. Hindi na lang natin pag-usapan siya. Yun. Huwag na nating banggitin siya. Anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Tito at tita, huwag mong masyadong alalahanin ang mga sinasabi nila. Ako, hindi karapat-dapat. Sa anumang mahalagang regalo, na maingat na pinili, dapat ibigay kay King Yu ang kaklase ko. Magkaayos na kayo agad. Kaya iniisip ko, nagkaayos na kami. Hindi ba't gusto mo si classmate King Yu? Nais ko lang na maging masaya ka. Talagang siya ang pinagmulan ng mga cute. Nais ko lang na maging masaya ka. Ang pakiramdam ng pagkakasala ng mga lalaki, kapag kaunti lang ang gabay. Madalas itong nakakamit, hindi inaasahang epekto. Ayos na. Maaari ka nang bumuka ng mata. Lin Chu, kapatid, tingnan mo, anong binili ko para sa'yo. Itong kwintas, isa lang sa buong mundo. Luha ng sirena. Kapag sinuot mo ito, tiyak na magiging maganda ka. At itong mga damit. Mga bag ay para sa'yo lahat. Noon ay hindi kita pinapansin. Pero mula ngayon, aalagaan kita ng mabuti. Mas importante sa akin kaysa sa mga mamahaling regalong ito, ay ang iyong taos-pusong pagmamahal. Kuya Chen, na sinabi mong may ikaw. Sobrang nasisiyahan na ako. Hindi ko pa nakikita ang anak, na ganito ka maasikaso sa ibang babae, maliban kay Xiao Kayuan. Talagang magaling ang paraan ni Lin Chu. Hindi na sayang ang pagkuha sa taong ito. Hindi na sayang ang pera. Tara na. Chen, alam kong nagkamali ako. Dahil sa mga taon ng relasyon natin. Pwede ba akong magpaliwanag? Bukas, hihintayin kita sa paaralan. Huwag tayong magkalimutan. Lin Chu, kapatid. Mayroon pa akong kaunting bagay na aasikasuhin. Huwag kalimutang kunin ang regalo. Yung cute kong kapatid na babae, hindi titigil hanggat hindi siya nakaka-revenge. At ang likas na ugali ng mga lalaki, ay nakatakdang mag-iba-iba. Sakto lang na hindi pa ako nabubuso. Hindi pa ba tayo nandyan? Maari nang buksan ni Chen ang kanyang mga mata. Chen, nagkamali ako. Noon, hindi ako sapat. Isinasaalang-alang ang iyong pananaw. Matapos ang mga araw na ito ng pagninilay-nilay, talagang naramdaman ko kung gaano mo ako mahal. At Chen, ikaw ay nagpahayag ng iyong damdamin sa akin ng 999 na beses. Sa pagkakataong ito, ako naman ang lalapit sa iyo. Ginoong Lin Chu, pasensya na. Akala ko dati, ikaw ang naghahanap ng tao para manakit sa akin. Pero hindi ko inasahan na, para sa akin, magdusa ka ng ganito kalala. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ba ako? Mahal kong bunso.
Sa wakas ay nag-reaction ka na. Hindi mo na ako hinamon ng diretsyo. Nagsimula ka ng pagbutihin ang iyong sining ng tsaa. Maganda. Kaya tingnan natin kung sino ang mas mahusay. Sisi ko na nagkamali ako sa bagay na iyon. Hindi lamang kita nasaktan. Nasaktan din ang puso ng pinakamamahal kong si Ichen. Classmate na Lin Chu. Magkaayos na tayo. Maging pinakamahusay na magkaibigan tayo. Sana matanggap mo ako. Mga kaklase tayo. Kaya patawarin mo na siya. King Yu, taos puso akong humihingi ng tawad. Patawarin mo na siya. Akala ko gusto niyang gamitin ako. CJ, sundin ko na lang ang gusto mo. Ang estudyanteng si King Yu ay gustong makipagkaibigan sa akin. Ikinalulugod kong maging kaibigan siya. Paano ko naman hindi tatanggapin? Tingin nakikita na nagkaayos na tayo. Siguradong magiging masaya rin siya. Nakikita kayong nagkakasundo ng mapayapa ay ang saya. Ganyan. Para hindi na rin ako mahihirapan na nasa gitna. Noon ay pinipilit akong sobrang spoiled ni Ichen. Palaging hindi iniisip ang ibang tao. Talagang nakakaramdam ako ng guilt. Chen, sisi ko, masyado kitang mahal. Classmate Lin Chu, na may status bilang fiance. Biglang sumingit, hindi ko maiiwasang makaramdam ng krisis. Ngunit pinapakita rin ito sa akin ang puso kong mahalin ka. Sa isang bagay na ito, talagang kailangan kong magpasalamat sa iyo. Ngunit, Chen, basta't masaya ka, hindi na mahalaga ang lahat ng ito. Maaari mo bang patawarin lahat ba ng pagiging padalos-dalos ko noon? Ang galing talaga ng magandang nakababatang kapatid ko sa pag-arte. Malaki ang entablado para sa mga babae. Sabi niya, pupunta talaga siya. King Yu. Siyempre, mahal na mahal kita. Paano kita pababayaan? Hayaan mong masaya ka muna. Sandali lang, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na acting. Bakit ikaw si Ginoo? Nasaan si Song Chen? Di ba dati tayo lang? Pagkatapos ng klase, sabay tayong umuwi. Pasensya na, Ginoong Lin. Pumunta si Song Chen kay Shen King Yu. Oh. Ano pa ang magagawa mo kung magsikap ka pa? Basta magagawa ko lang ng paraan. Siya pa rin ang akin. Ang tunay niyang mahal ay ako. Ito ang hindi mo kailanman makakamtan. Kahit ano pa man. Tama ba? Bakit ka sobrang kumpiyansa na? Ang iyong mga baraha ay hindi mapupunta sa aking kamay. Lin Chu. Bakit hindi ka pa natutulog? Kuya Chen, finally bumalik ka na. Nakita ko sa larawan UEFA na uminom kayo ng alak ngayong gabi. Nagluto ako ng sopas para sa'yo. Para sa paggising at pangangalaga ng atay. Hindi ko alam kung kailan ka babalik. Nandito lang ako, naghihintay. Si King Yu ay alam lang na pinapainom ako ng alak. Pero kailanman ay hindi niya inaalala ang aking kalusugan. Talagang dapat akong mamatay. May tao sa bahay naghihintay sa akin. Ang tagal kong nakauwi. Ayos lang, halika na. Umupo ka. Uminom muna ng mainit na sabaw para mapainit ang katawan. Halika. Ay. Pasensya na, pasensya na. Ayos ka lang ba? Kuya Chen. Sisiw ko ang lahat. Masyado akong hindi maingat. Ayos lang ako, ikaw ang dapat alalahanin. Nasaan ka nasaktan? Ayos lang ako, Kuya Chen. Huwag kang mag-alala. Gawin mo na lang akong pasanin, okay? Gusto ko lang na maging mabuti sa'yo. Araw-araw na nakikita kita. Masaya na ako doon. Lin Chu. Ang tanga mo. Bukas, susunduin mo pa rin si King Yu sa oras. Para sa klase. Huwag na kailangang ipasundo pa ni Mama. Kaya ko na sarili ko. Bukas sasamahan kita pumunta. Sa hinaharap, lagi na lang tayong papasok at lalabas ng paaralan. CJ. Shen King Yu, tignan mo. Unti-unting lumilipat ang mga pusta mo. Sa kamay ko. Sa oras na ito kadalasan, si Achen na ang sumundo sa akin papuntang paaralan. Si Shen Anshu, ikaw pala. Huwag mong akalaing magpapadala ka lang. Na magpapadala sa tao sa eskwela, ano pa nang magagawa? Siya ang akin. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya makukuha. Shen Anshu, tignan mo ako. Yung lalaki ay pumasok. Bakit sila nagyakap? Finally, nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Na-traffic ako sa daan.
Baka si Shen Anshu ay nakikipaglandian kay Song Chen. Habang may ibang lalaki na nilalandi, gusto kong makita. Nakita ni Song Chen ang iyong kaakit-akit na anyo na parang isang mapaglarong bulaklak. Sinta, namimiss na kita ng sobra. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag kang pumunta sa paaralan. Paano kung may makakita? Ang hirap na nga lang na makaiwas. May gusto na si Song Chen sa akin. Paano kung masayang lahat ng pinaghirapan? Nahihirapan akong makuha ito. May gusto na si Song Chen sa akin. Paano kung masayang lahat ng pinaghirapan? Pero sobrang seloso na ako. Nakatira ka sa bahay ni Song araw-araw. Araw-araw kasama si Song Chen. Ikaw ang babae ko. Ano bang gusto mong isipin ko? Sige na, sasabihin ko kay Song Chen ngayong gabi na may reunion kami sa mga kaklase. Hindi na ako uwi kasama siya. Pupunta na lang ako sa iyo mamaya. Para makasama ka ng mabuti. Talaga. Mabait ka rin pala, maliit na bagay. Ayos, napagkasunduan na. Mamayang 8 oras. Room 101 sa Lajing Hotel. Hihintayin kita, ha? Sige, alis na. Shen Anshu. Sa wakas, nahuli na kita sa iyong kahinaan. Kuya Song Chen, pasensya na. King Yuko, huling umaga, nahuli ako. Hindi kita naihatid sa school. Hindi ka magagalit, di ba? Paano naman? May mahalaga rin akong gagawin ngayon. Hindi rin ako pumasok sa paaralan. May nangyari ba? May sorpresa akong inihanda para sa'yo. Sa alas 8 ng gabi, Hotel Lijing 101. Naghihintay ako sa'yo. Shen Anshu, gusto kong makita ng personal. Ikaw na nakikipagtagpo sa ibang lalaki. Hayaan mong malaman niya ang tunay mong anyo, maliit at kaakit-akit. Dapat isipin ni Shen Qingyu. Paano ako makakagawa ng masama sa tindahan? Qingyu, ano ba talaga ang inihanda mo para sa akin? Anong sorpresa ang mayroon ka? Napaka-misteryoso mo. Sasabihin ko sa'yo, malalaman mo rin. Tiyak na matatakot ka ng todo. Shen Anshu, ikaw na maliit na cute. Nagawa mong gumawa ng masama sa tindahan. Nagawa mong gumawa ng masama sa hotel namin. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung ano ang naramdaman ni Song Chen. Nakita ka na kasama ang lalaking iyon habang nag-aaksaya ng oras. Anong ekspresyon ang mayroon siya? Qingyu, naaalala mo ang kaarawan ko. Ah, ngayon ang kaarawan ni Song Chen. Qingyu, sa mga taong ito. Tuwing kaarawan mo, ako'y nag-aayos ng mabuti. Pero hindi mo kailanman naaalala ang kaarawan ko. Alam mo ba kung gaano ako kasaya? Ngayon, sobrang saya ko. Sa wakas, pinapahalagahan mo na ako. Maligayang kaarawan, Kuya Chen. Lin Chu, ano ba yan? Lin Chu, anong ginagawa mo? Ito ang unang beses na pumasok ako sa bahay ni Song. At ginawang handa ko si Kuya Chen ang birthday. Medyo nagmamadali ang oras. Kuya Chen, huwag mong pagtawanan. Medyo mahina ang kamay ko. Sa pag-aayos nito, ginugol ko ang isang buong araw at gabi. Nalaman ko na ang mga ito, lahat ay inihanda mo. Hindi ako. Hindi ako ang gumawa. Siya. Si classmate King Yu ang naghanda niyan. Ako lang ang responsable sa pagpapatupad. Lahat ng ito ay plano ni classmate King Yu. Sabi ko na nga si King Yu, bakit bigla niyang naalala ang kaarawan ko? Kaya pala, ay mula sa puso ni Lin Chu. Siyang siya, na pinahirapan ang sarili para sa akin. Pero sinabi pa rin ng maingat, na ito ay inihanda ni King Yu. Napaka maunawain niya. Nakakaawa talaga. Lin Chu, salamat sa iyo. Hindi tama. Nagsisinungaling siya. Nasa hotel siya ngayong gabi. Sadyang para gumawa ng masama. Gumagawa ng masama. Anong masamang ginagawa? Pumunta ako sa hotel para lang ayusin ang lugar para sa kaarawan ni Kuya Chen. Para makasama kayo sa isang magandang gabi. Bakit parang masama ang tingin mo dyan? Huwag kang magpanggap na inosente dito. Ngayon sa school, kitang-kita kong kasama mo. Isang lalaki nag-aakbay. Nagkasundo kayo na gumawa ng masama dito mamayang alas 8. Kahit na ikaw ay pangalawang kasintahan ng pamilya Song. Pero dahil hawak mo ang titulong ito, paano mo maaring itaga ang likod ni Song Chen sa labas? Kung malaman ito, paano na ang iba? Saan na ilalagay ang mukha ng pamilya Song? Shen Qingyu, anong ibig mong sabihin? Anong lalaki ang nakita mo? Ano bang nangyayari dito? Song Chen, niloko ka nitong Lin Chu. Habang nilalandi ka niya, nagmamalik mata siya sa ibang lalaki.
Nakita ko mismo na nag-ayos sila. Ngayong gabi dito mag-uusap. Sige, ikaw ang magsalita. At ang lalaki. Dito malinaw na ako lang mag-isa. Para sa lalaki. Tingnan mo, mahahanap ko itong lalaki. Para hindi ka makasagot ng walang katwiran. Ay, classmate King Yu. Kung maghahanap ka ng tao, maghanap ka na lang. Huwag mong sirain ang birthday venue na ibinigay sa akin ni Kuya Chen. Para sa kanya, pakiusap, ngayon ay kanyang kaarawan. Sana ay huwag mong sirain. Imposible, paano pwedeng wala siya? Shen King Yu, sapat na iyan. Song Chen, naniniwala ka ba sa akin? Talagang nandito siya, lalaki. Siguradong mahahanap ko siya. Shen King Yu, alam ko na hindi ka kailanman. Maalala ang kaarawan ko. Ang hirap magkaisa, na nagmamalasakit sa akin, na maingat na inayos para sa akin. Pero ikaw ay ayaw pa ring magpasindak. Gusto mo bang sirain ito? Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Lin Chu, tara na. Hindi, Song Chen. Shen King Yu, natalo ka na naman. Walang usapan na nangyari. Sadyang ginawa iyon ni Shen Anshu. Sadyang siya ang nagplano ng lahat, para mapansin ni Song Chen na ayaw niya sa akin. Shen Anshu. Hindi kita palalampasin. Lahat ng ito ay kasalanan ng maliit na mahal. Matagal nang hindi ako pinapansin ni Yi Chen. Hindi pwede, kailangan ko talaga. Mag-isip agad ng paraan. Classmate King Yu, naghahanda ang aming paaralan. Magkakaroon ng paligsahan sa piano. Sa oras na iyon, mag-imbita sila ng maraming mga profesional sa industriya. Ang galing mong tumugtog ng piano. Magparehistro ka na agad. Kahit ang langit ay nakikisakay sa akin. Noon pa man, sa isang piano lang, nahuli ko ang puso ni Achen. Ngayon, magagawa ko na rin. Dahil sa kompetisyon sa piano na ito, muli kong naagaw si Achen. At pinapakita rin sa kanya, na si Shen Anshu na maliit na cutie, ay hindi karapat-dapat sa entablado. Sa larangan lang niya sa piano, nawawala ang mukha, at naihahalin tulad ko siya sa walang kwenta. Shen Anshu. CJ. Si Shen Anshu na lumaki sa bukirin, ay isang cute na bata. Ano ang kaya niyang gawin? Ang pinakamalapit na distansya sa piano, ay ang pag-aayos ng mga nota, at paglilinis ng piano. Siya sa buong buhay niya ay, nasa ilalim ng aking mga paa. Classmate Lin Chu, kompetisyon sa piano, nakarehistro na ako para sa iyo. Chen, nakarehistro na ako, para sa kompetisyon sa piano ng paaralan. Pero matagal na akong hindi tumutugtog ng piano. Maaari mo ba akong samahan na mag-practice sa music room? Hindi mo ako sinamahan sa paaralan kaninang umaga. Ayaw mo bang samahan ako sa rehearsal? Sige, sasamahan kita. Tara na. Gusto mong saktan ako sa paligsahan ng piano. Isang hakbang lang. Pero mali ang plano mo. Nagkamali ka pa rin. Achen, naalala mo pa ba yung kantang ito? Siyempre. Ito yung araw na nagkita tayo. Yung kantang tinutugtog ko. Chen, gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Pasensya na. Napasok ko sa maling kwarto. Lin Chu. Dumating ka sa tamang oras. Nagre-rehearse kami. Gusto mo bang subukan din? Sige na, hindi na lang kita istorbohin. Ikaw at si King Yu, classmates mo na. Bakit ka pa aalis, ngayon pa nga siya? Ang dapat mong harapin. Magandang pagkakataon para mapahiya siya. Classmate na si Lin Chu, hindi ka rin ba sumali sa bagong piano competition? Subukan mo na. Ako at si Achen. Sabik na kaming makita ang iyong kinsay. Ako at si Achen. Sabik na kaming makita ang iyong kinsay. Si Lin Chu. Hindi mo ba ako pinatawad na? Kung hindi ka magpapatugtog, ibig sabihin yan ay ayaw mo. Maging mabuting kaibigan ko. Sige na nga. Lin Chu, magpapaliit muna ako ng konti. Tapos ikaw naman ang magpatugtog. Para sa level 6 na kanta, sabi mong madali lang. Gusto mo pa akong mapahiya. Anak na babae.
Masyadong halata ang pagkakaganap mo. Hayaan mong turuan kita. Ikaw na, estudyante ng Linchu. Tingnan mo kung anong daan ang dala mo, ikumpare ko. Subukan mo na agad. Tutulungan kitang kunin. Anong nangyari sa'yo? Linchu, nabaliw ka ba? Classmate Kinyu. Kung ayaw mo, na sumali ako sa piano competition. Magsabi ka na lang ng direkta. Bakit mo sinaktan ang kamay ko? Kinyu, ano na naman ang balak mo? Hindi ako, siya ang nagbasag. Malapit na si Linchu, na sumali sa piano competition. Bakit niya naman sasaktan ang sarili niya? Maaari bang? Mas maganda ang iyong kasinungalingan. Klaseng Kinyu. Kung ikaw ay hindi masaya dahil kaninang umaga, sinamahan ako ni Kuya Chen papuntang paaralan. Kaya kung hindi ka masaya, hindi ko na ulitin yan. Sa susunod, ang oras ni Kuya Chen ay para sa'yo na. Shen Anshu. Kanina lang, ikaw mismo ang nagsira nito. Chen, nabaliw itong babae na ito. Lubos akong nadismaya sa'yo. Sa kompetisyon sa piano, ang importante ay ang sariling kakayahan, hindi yung ganito, paraan ng pananakit. Mag-isip-isip ka ng mabuti. Kuya Chen, huwag mong sisihin. Ako at si Kinyu na nag-aaral. Lahat ng ginagawa niya. Dahil sobra siyang mahal sa'yo. Yung ganitong klase ng pagmamahal. Hindi ko kayang tanggapin. Mag-aral ka ng maigi, ate. Masakit ba? Masakit. Sige, gagawin kong mas maingat. Kuya Chen, ikaw. Hihipanin mo lang at mawawala na ang sakit. Mas okay na ba ito? Kung hindi, baka kailangan ko nang umatras sa kompetisyon. Ganito, si classmate Kinyu. Hindi na tayo magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ano ang iniisip ni Kinyu tungkol sa kanyang mga bagay? Walang dahilan para magpakasakit ka. Huwag mag-alala, sabi ng school doctor. Walang masama sa kamay mo. Kailangan mo lang itong alagaan. Hindi ito makakaapekto sa laban. Isa lang akong batang mula sa bukirin. Hindi ka makakapasok sa mataas na antas. Kahit na, wala rin naman akong angkop na damit pang kompetisyon. Sa oras na yun, baka lang mapahiya ka pa. Ako na ang bahala sa lahat para sa'yo. Bukas na ang piano competition. Kung tutulungan niyo lang ako magpasikat, para makuha ko ang unang pwesto ng maayos. Sa oras na iyon, hindi mawawala ang mga benepisyo. Para sa inyo. Huwag kang mag-alala, Kinyu. Sino ba ang hindi nakakalam sa iyo? Ang antas ng iyong piano ay. Talaga namang. Sa oras na iyon, sino ang may lakas ng loob na agawin ito sa iyo? Tiyak na ipapakita namin sa kanya. Hindi mo kayang ubusin, dalhin mo na lang. Sa oras na iyon, gagawin kong kahiya-hiya si Linchu. Sa piano competition. Susunod na ay mula sa Drama Performance Major, klase ng mga estudyante. At sila rin ang ating paaralan. Ang pinakamagandang estudyante si Shen Kinyu. Magbigay tayo ng palakpak. Wow! Talagang karapat dapat siya sa titulong ito. Sobrang ganda, at ang ganda rin ng kanyang pagtugtog sa piano. Alam ng lahat. Itong kantang ito ay para sa isang tao. Ang talento ni classmate Kinyu ay talagang kahanga-hanga. Napaka-emosyonal. Ang kampiyon na ito ay siya lamang. Tama, kung hindi, papayagan si classmate Kinyu na manalo. Ay may dayaan dito. Ako ang unang tututol. Salamat sa lahat ng nagustuhan ito. Ngunit ako'y nagbigay lamang ng panimula. Ngayon ay ibinibigay natin ang entablado. Kay Linchu. Nga, sino ba si Linchu? Wala akong narinig tungkol sa kanya. Ako ay mula sa piano club. Wala rin akong narinig tungkol dito. Marunong ba siyang tumugtog ng piano? Bagamat si Linchu ay galing sa probinsya. Huwag sana nating siyang husgahan. Kailangan tayong magtrato ng pantay-pantay. Huwag na huwag tayong manghusga dahil sa kanyang. Kung hindi siya magaling tumugtog at wala man lang maayos na damit, ay huwag sana tayong magtawanan sa kanya. Hindi pa ako umaakyat sa entablado at nagbigay na ng impresyon sa iba.
Galing ako sa probinsya. At hindi marunong tumugtog. Aking magandang kapatid na babae. Talaga namang tinulungan mo ako. Ngayon, pakiusap, tawagin natin si Lin Chu. Kung masasabi na si Shen Qingyu ay ang prinsesa ng paaralan, si Lin Chu ay talagang si Lin Chu ay talagang parang rosa sa lambak. Ang ganda. Isang tao mula sa probinsya na nanghiram ng damit, talagang inisip na siya ay isang pianista. Tingnan mo kung paano ka mapapahiya mamaya. Sobrang nakakabighani ang Bravo. Ang kantang Exodus ni Maxi. Kung hindi dahil sa mga eksperto, hindi talaga maipapahayag ang diwa nito. Nakatutok sa, hindi ko akalain na sa paaralan. May ganitong mga henyo pa. Napakagaling na kasanayan. Talagang swerte ng mundo ng piano sa China. Itong estudyanteng ito, mayroon bang balak na magpatuloy sa pag-aaral sa piano? Maaari kitang gawing paboritong estudyante. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon ka ng paboritong estudyante, di ba? Maaari akong gumawa ng eksepsyon para sa kanya. Karapat dapat siya. Impossible. Ano bang nangyayari dito? Pinapayagan pa tayong magmura ni Shen Qingyu. Hindi ko magawa. Ang ganda ng pagkakatugtog nito. Nga. Kahit ako na, hindi pa narinig ang kantang ito. Halos napaiyak na sa pakikinig. Kung si Lin Chu ay hindi manalo ng una, tiyak na mayroong daya. Hindi ko rin papayagan iyon. Hindi ganyan si Shen Qingyu. Sinasadya bang manghanap ng kapintasan? Kung ganito, magsasalita pa tayo ng mga depekto. Talagang hindi. Akala ba nila bobo tayo? Dapat matutong magpakita ng kahinaan ang babae. At dapat mayroon ding kaibahan ng hitsura ng baboy at tigre. Mas lalo pang magpapahanga sa puso ng lalaki. May imbitasyon din. Si Shen Qingyu ay inaanyayahang umakyat sa entablado upang hintayin ang panghuling resulta. Inaanunsyo ko ngayon na ang kampiyon ng paligsahan sa piano ay Lin Chu. Kampiyon, Lin Chu. Muling panalo si Lin Chu. Si Shen Qingyu ang pangalawang pwesto. Si Lin Chu at Shen Qingyu ay parehong magaling sa piano. Pareho silang mahusay sa pagtugtog ng piano. Si Shen Qingyu ay tumugtog ng maayos at malambing. Magaling din ang kanyang teknik. Si Lin Chu ay sobrang galing, hindi na kailangang sabihin pa. Para siyang isang henyo. Walang makakatalo. Sa klase ni Shen Qingyu sa hinaharap, dapat kang matuto kay Lin Chu ng mas madalas. Sapagkat, malinaw pa rin ang agwat sa pagitan ninyo. Ikalawang sa kompetisyon at sa pagkakaibigan. Ngayon, pakiusap ang ating mga kampiyon ay magyakap. Shen Anshu, ikaw ay nagtatago sa akin. Kailan ka natutong tumugtog ng piano? Marami pang kakayahan ang ate ko. Matagal nang sinabi sa iyo ng bunso. Lahat ng tungkol sa iyo ay kukunin ko. Kaibigan Qingyu, huwag kang magalit. Kung gusto mong maging pang-una, ibibigay ko na lang sa iyo ang tropeo. Walang problema, ikaw na lang ang makakuha. Pakiusap, huwag mo na akong bulihin. Hindi kita itinulak. Shen Anshu, nag-arte ka na naman. Sisiw ko. Hindi ko dapat na mas magaling pa sa iyo. Ginoong hukom. Pakiusap. Ibigay mo sa akin ang unang pwesto. Kay Qingyu na estudyante. Handa akong umatras sa kompetisyon sa piano. Ang kompetisyon sa piano ay hindi biro. Magaling ka lang talaga sa pagpiano. Antas ni Shen Qingyu. Paglabas sa paaralan, wala na siyang halaga. Kung bibigyan siya ng pangalawa, itataas lang siya. Kung bibigyan siya ng pangalawa, itataas lang siya. Ganyan ang klase ng tao. Naging reyna pa ng paaralan. Talagang malupit. Shen Qingyu. Si Lin Chu, kaklase. Mas magaling pa sa'yo ang tumutugtog. Kapag hindi mo kaya, nagiging palusot ka. Talagang cute. Tama nga. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat maging school beauty. Talagang nakakainis. Ang aming paaralan ay nakakahiyang. Ang pag-urong sa kompetisyon ay nakakahiyang.
Pag-urong sa kompetisyon, nakakahiyang pag-urong. Anak na babae. Sana. Maingat mong makuha ang iyong kampyonato. Pero gusto mong magpasikat at mag-register para sa akin. Ano nang nangyari? Kumuha ng bato at basagin ang sariling paa. Masakit yan, di ba? Sa lugar na naroroon si Shen Qingyu, palagi kang mapapansin. Ang iyong liwanag ay aking kukunin. Ikaw, patayin na kita. Ang iyong karangalan, lahat ng iyon ay kukunin ko. Ikaw, patayin na kita. Sobra na. Shen Qingyu, hindi ka pa ba nagsasawa sa kahihiyan? Naniniwala si Ichen sa akin. Hindi ko siya itinulak. Siya mismo ang nadapa. Baliw ka. Nakikita namin kayong lahat na itinulak mo siya. Hindi ba't lahat tayo ay bulag ang mata? Ninakaw niya kayong lahat. Akala ko. Totoo ang sinasabi mo. Talagang akala ko magbabago ka. Hindi ko inasahan na ganito ka pa rin kamasama. Halos hindi na kita makilala. Sabi pa nga ng mga magulang ko na ikaw ay isang taong mapagmataas. Kasama lang ako para sa pera. Hindi pa ako naniniwala. Ngayon, mukhang tama nga. Hindi tulad ni Lin Chu. Isang isip lang siya para sa aking kabutihan. Laging nag-adjust siya. Palaging pinipilit. Kumuha ng higit pa. Ako ang mali kay Kuya Chen. Lahat ng alitan ay dahil sa akin. Kung hindi ako. Ngayon, siguradong maayos pa rin kayo. Ako na lang ang sisihin, aalis na ako. Hindi mo na kailangang umalis. Siya ang dapat umalis. Maghiwalay na tayo, Shen Qingyu. Si Song Chen, hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Song Chen. If Chu. Bibilhan kita sa Western End na bakery. Tikman mo ang paborito mong pastry. Chu, tingnan mo. Binili ko yung seasonal na high-end na koleksyon. Binili ko na lahat para sa'yo. Subukan mo mamaya at ipakita mo sa akin. CJ. Kuya Chen, lumapit ka dito. Oh. Anong nangyari, Chu? Kuya Chen, nauuhaw ako. Bago lang nagbukas ang mall, tindahan ng sikat na milk tea. Pupunta na ako para bilhin ang mga bagong produkto ng season. CJ. Talagang hindi ka nagkamali, Master. Magaling na paraan, hindi ko inasahan. Sa loob lamang ng isang buwan, ay may ganitong magandang resulta. Ngayon, si Song Chen na bata, ay ikaw lang ang nasa isip at puso niya. Ay, anong nangyari dito? Bakit sobrang galit? Sisi kay Shen Anshu, ang cute na iyon. Siyang may kasalanan. Ngayon, gusto ni Song Chen na makipaghiwalay sa akin. Nahihirapan kami ng husto. Kakaakyat lang sa pamilya Song. Itong cute na ito. Alam lang na sirain ang ating magandang pagkakataon. Qingyu, huwag kang mag-alala. May bago na tayong ebidensya. Tiyak na maihahayag natin si Shen Anshu. Ang tunay na pagkatao ng taong may sakit sa pag-iisip. Anong ebidensya? Xiao Chu, hawakan mo ito. Ito ay mula sa tiyuhin at tiya. Karagdagang gantimpala para sa iyo. Hindi ko akalain na magiging ganito kakahusay. Ngayon, si Song Chen at si Shen Qingyu ay hiwalay na. Lahat ito ay dahil sa iyo, kunin mo ito. Mayroon itong 50 milyon sa card na ito. Ano ang gusto mo? Bumili ka na lang para sa sarili mo. Tiyo at tiya, si Song Chen at Shen Qingyu, kaka-break lang nila. Si Shen Qingyu, siguradong hindi siya titigil. Si Song Chen ay hindi rin sigurado. Talagang handa na akong putulin ang lahat. Dahil kinuha ko ang perang ito. Tiyak na gagawin ko ang lahat ng maayos. Upang hindi na muling mangyari. Hindi lang basta tapusin ang misyon. Kailangan ko ring ipahamak ang pamilya Shen. At tuluyang ilubog sila sa putik. At pagkasira. Maganda pa rin ang pagiging maingat ni Xiao Chu. Anong plano mo, tita? Kung hindi ako nagkakamali, ilang araw na lang. Birthday niyo na, di ba? Tama. Magandang ideya, si Xiao Chu talaga ang may paraan. Sa kaarawan na handaan sa mga susunod na araw. Hayaan nating mawala ng pag-asa si Song Chen. Kay Shen Qingyu. Kaya't maghihintay tayo ngayon. Sa kaarawan ni Genji. Song, upang makita ni Song Chen ang lubusan. Ang tunay na pagkatao ni Shen Anshu. Kaya't maghihintay tayo ngayon. Sa kaarawan ni Genji. Song, nakita ni Song Chen ng lubos. Ang tunay na pagkatao ni Shen Anshu.
Tay at nanay, sa salu-salo ngayon, nandoon ang mga tao mula sa mataas na lipunan. Dapat tayong tumama ng tama, upang hindi na siya makabangon muli. Ang pagkatao ni Shen Anshu sa pag-ibig. Kapag ito'y inilantad sa publiko, siguradong tatanggihan ng Song family. Siya ay itataboy mula sa ting. Yung ebidensyang hawak natin ay sapat upang ipakita si Shen Anshu sa harap ng lahat. Kahit anong uri siya ng engkanto, wag na siyang pakawalan. Nagnanakaw ng lalaki si King Yu sa aming pamilya. Kapag nangyari iyon, mawawalan siya ng suporta mula sa pamilya Song. Ihahatid ko siya sa mental hospital. Sa buong buhay niya, wag na siyang umasa na makakalabas at makakapaghasik ng gulo sa amin. Tara! Ngayon, suot ko ang palda na naging pamilyar kay Achen. Nung una kaming nagkakilala, sa oras na yun, magpapanggap akong masama ang loob. Magpapakita akong kaawa-awa para magdulot ng konting awa mula kay Achen. Basta maalala lang niya ang ating mga magagandang alaala. Muli kong ilalantad sa publiko ang pagkatao ni Shen Anshu. Sa oras na iyon, ang posisyon ng misis ng pamilya Song ay akin pa rin. Mahal na biyenan. Tiyo at Tia. Binati ni King Yu ang iyong mga magulang sa iyong kaarawan. Hindi inaasahang pagdating. Tama si Xiao Chu. Tunay na matapang ang maliit na ito. Ngayon, dala ko ang pagbati ko sa iyong kaarawan. Na-realize ni King Yu ang mga pagkakamali noon. Nasaktan ko ang puso ni Yi Chen. Alam ko na ito ay hindi kailanman mapapabuti. Ngunit umaasa pa rin ako. Kahit na hindi tayo maging magkasintahan, maging mabuti tayong mga kaibigan, sa kabila ng lahat, na tayo ay dati nang nagkakaintindihan. Pinakamamahal na mga kasintahan. King Yu, mayroon kang ganitong puso. Bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon ngayon? At Chen, mapapatawad mo ba ako? Si Lin Chu ay talagang hindi nagkakamali. Talagang walang disiplina ang batang ito. Inay ng asawa ko. Ito ang maliit na pabaon mula sa akin at kay King Yu. Sa ama niya. Huwag kayong mag-atubiling tanggapin po. Lolo ng asawa ko. Ito ang visiting card ng pamilya Shen. Kung may negosyo kayong kailangan, hinihiling namin ang tulong ng pamilya Song. Sino ang mga kamag-anak ninyo? Ay naku, 2 bata. Nagkaroon ng kaunting hidwaan. Huwag mo masyadong isiping mabuti. Ito na, ang kasintahan ng tagapagmana ng Song, si Bai. Ang ganda. Wow, ang ganda. Sobrang ganda nito. Ito na ba, ang kasintahan ng tagapagmana ng Song? Sobrang ganda. Wow, ang ganda. Sobrang ganda nito. Mas maganda pa ito kaysa sa lahat ng narito. Shen Anshu, binabawi mo na naman ang atensyon sa akin. Tingnan mo, susunod na kita papalayasin. Bakit ka pa umiiyak habang tinataboy ka palabas? Tito at tita. Ay naku, ang magiging manugang ko sa hinaharap. Talagang maganda. Achu. Ang ganda mo ngayon. Magandang gown na pinili ni Kuya Chen. O maganda ang panlasa ni Kuya Chen. Talagang napakaganda ni Miss Lin. Kapag kasama si Ginoong Song, tunay na bagay sila. Tadhana silang dalawa. Tama nga, si Ginoong Song at ang Gianvi. Song, talagang swerte. Tita, ngayon ang inyong kaarawan. May inihanda akong isang regalo para sa inyo. Ano ito? Ito ay isang maliit na alahas. Sa tingin ko bagay na bagay ito sa inyo. Naway maging masagana ang inyong buhay. Mas mahaba pa sa bundok ng Nan. Siyempre, ang aking manugang. Sino pa ang makapagbibigay ng ganitong angkop na regalo? Talagang may malasakit si Xiao Chu. Kaya maliit na kahon ng alahas. Ano pa ang maaring regalo? Tama nga, hindi ito sapat. Sanayon sa ibabaw ng mesa. Hindi makapaghatid ng anumang magagandang bagay. Sinasadya ito ni Shen Anshu. Sinasabi niyo yung taong iyon. Bakit hindi pa dumarating? Huwag mag-alala, nasa daan pa siya. Naiintindihan ko na ang nakamamatay na hakbang ay lilitaw sa huli. Bago siya tuluyang lumabas, ako na ang mauna. Naiintindihan ko ang nakamamatay na galaw ay huling lalabas. Bago siya tuluyang, ako na ang mauuna. Kaibigan Lin Chu, ang mga nangyari dati ay kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Sana'y mapatawad mo ako. Huwag tayong magtalo. Ngayon ang kaarawan ng tiyahin. Ayaw namin. Huwag na tayong magkasakitan, okay? Sa susunod, kung gusto mong saktan ako o murahin ako, tanggapin ko ang pagkakamali at parusa. Itong si Shen King Yu ay talagang maunawain. Alam ko na. Sa pagtitipon para sa kaarawan ng nakatatanda. Huwag magulo. Tunay ngang isang mapagmahal na batang anak. Klaseng King Yu, anong sinasabi mong salita? Ayaw ko talagang magalit ang tiyo at tiya ko. Ngunit si King Yu, ngayon ay may ganitong pag-unawa. Ayos na iyon. Shen Anshu, may isip ka pa na maghintay sa akin. Hintayin mo na lang na itaboy ka. Ikinulong sa ospital ng isip. Alam mo na ang gagawin mo. Tita, kaarawan mo ngayon. May dala akong regalo para sa'yo.
Nasira ang aking regalo para sa'yo. Napakahalagang alahas. Paano ito nawala? May magnanakaw sa salu-salo na ito. Nasaan na ang aking regalo sa kaarawan? Napakahalagang alahas ito. Paano ito nawala? May magnanakaw sa salu-salo na ito. Ginoong Shen, hanapin mo ng mabuti. Nasa maayos na kalagayan ito. Paano ito nawala? Tanging si Yangi. Lin ang narito kanina. May distansya tayong pakikipag-ugnayan kay Yan. Shen, tama ba? Kanina. Nakipag-ugnayan lang ako kay Lin Chu. Siya ang may dala. Wala akong ginawa. Kaya't maghubad ka na lang. Para makita ng lahat. Patunayan mong hindi mo kinuha. Sa harap ng maraming tao. Hindi ito maganda. Si Yangi. Lin ay manugang ng pamilyang Song. Hindi naman niya kukunin ang mga bagay mo. Hindi, ito ay akin. Isang regalo na espesyal na pinili para sa tiyuhin. Gamit ang Hebreong asul na batong mahalaga. Gawa na kwintas. Napakamahalaga. Kahit na ang kapatid kong babae ay mula sa pamilya Shen. Ngunit lumaki siya sa bukirin mula pagkabata. Nais na ang mga alahas ay mapasa kanya. Possible rin iyon. Kapatid, basta't ikaw. Tanggalin mo ang damit para patunayan. Patunayan ang iyong kawalang sala. Naniniwala akong hindi ikaw ang kumuha nito. Shen Qingyu, huwag kang magulo. Lin Chu, kung hindi ka makapaghubad. Ibig sabihin, may mga duda ka. Ang regalo ay ikaw ang kumuha. Lin Chu, kung hindi ka makapaghubad. Ibig sabihin, may mga duda ka. Ang regalo ay iyo. F. Chu. Mabilis na ipaliwanag. Tama nga. Si Miss Lin ay ipinanganak sa probinsya. At hindi pa nakakita ng ganitong kalaking mundo. Napakahalagang alahas. Hindi may iwasang magkaroon ng pagnanasa na ito ay mapasa kanila. Ang mga tao sa probinsya, sanay na sa kahirapan. Kaya madalas silang magkakaroon ng maliliit na gulo. Classmate na si Lin Chu. Kung ikaw ang kumuha niyan, ipakita mo na ngayon. Hindi na kita hulihin. Kahit pa maghubad ka ng damit bilang patunay, nahanap pa rin niya ako. Yung mga alahas na nakatago sa'yo. Si Shen Anshu ang pangalan mo. Lahat ng ito ay siguradong panlalait na. Hindi ganon si Ichu. Hindi siya pwedeng magnakaw. Totoo nga. Kung gusto ni Xiao Chu. Ano man ang mayroon ang pamilya Song kaya naming ibigay. Bakit pa kailangan mang hold up? Shen Qingyu, tigilan mo na ang gulo. Hindi ito lugar para sa iyo. Kung saan maaari kang magkalat. Tiyo at Ya. Gumagawa rin ako ng mabuti para sa pamilya Song. Kahit na naghiwalay na kami ni I Chen. Pero bilang iyong magiging kasintahan si Lin Chu, dapat ay isang taong malinis ang kamay at may magandang asal. Kung hindi, pagpasok mo sa pamilya Song, baka magulo ang bahay nila. At hindi magiging mapayapa ang kanilang tahanan. At saka, kailangang makuha ang katotohanan sa bagay na ito. Ang pamilya Song ay nag-iingat ng isang kaso ng nakaw na kasintahan na magiging tawa ng buong bayan. Ako mismo ang naglagay ng kwintas. Sa bag mo pabalik. Sa tamang panahon, gusto kitang hubarin sa suot mo. At mawala ang iyong dangal. Kailangan ding makita ng lahat na marumi ang iyong mga kamay at paa. Kahit napuno ka ng mga bibig. Wala kang maipagmamalaki. Lin Chu, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano mo masusolusyonan ang aking plano. Kaibigan Lin Chu, mabilis, maghubad ka na. Patunayan mong hindi ka kumuha. Bakit, natatakot ka ba? Siguradong may pagkukulang ka. Ito ay salu-salo ng pamilya Song. Paano mo magagawa ito? Na magdulot ng ganitong bagay? Nga. Talagang malas ng pamilya ito. Aking mga mahal kong pamilya. Ngayon ay oras na para sa inyo. Danasin ang kawalan ng pag-asa at takot. Achu. Tatay at nanay. Dahil si King Yu ay, ako ang nagnakaw. Lahat ay nandoon. Bilang huling asawa ni Song Chen. Kahit na hindi para sa sarili ko, kailangan ko ring isaalang-alang ang pamilya Song. Patunayan ang aking kawalang sala. Ngunit sa kabila ng lahat, ako ay isang babae. Sa lugar ng kaganapan, may mga lalaki at babae. Kung kailangan kong patunayan ang aking kawalang sala, ayos lang. Ngunit ibibigay ko lamang. Si Kuya Song Chen ay nag-iisa. Hayaan si Kuya Song Chen. Patunayan ang aking pagiging malinis. Babae, anong sinasabi mo? Mahal, anong sinasabi mo? Okay lang ba si Kuya Song Chen? Hindi pwede. Hindi pwedeng samahan ka ni I Chen. Klaseng King Yu. Ikaw ang nag-akusa sa akin. Naninakaw ang iyong bagay. Paano mo mapapatunayan ang aking kawalang sala? Ako. Pero hindi mo dapat. Pahintulutan si Achen na samahan ka. Sa tingin mo ba, ang anak ng mayor ng lungsod ay ang prestihiyosong grupo ng Song, at ang hinaharap na tagapagmana ay walang kredibilidad sa kanyang mga salita. Hindi ito sapat para makumbinsi ka. O sa tingin mo, wala namang halaga ang kanyang mga salita. Ito ay mga salita lamang ni Song Xiao. Lahat tayo naniniwala. Kaninang oras ka palagi ang nagpapasimula ng gulo. Hindi ba't ang bagay na ito? Talaga bang ikaw ang nagkakalat ng kasinungalingan? Ako, Achu. Sasamahan kita. Babalikan ko ang iyong puri.
Sa pamilya ng Song, wala pang nakakahadlang sa akin. Shen Anshu, hindi ko inakalang magagawa mo pa ang ganitong maliit na galaw ng cute na ito. Nanonood sa lugar ang cute na naglalaban-laban. Ang galing. Ang antas nito. Kailangan kong mag-aral ng mabilis. Baka magamit ko rin ito sa hinaharap. Achoo. Kuya Chen. Mayroon bang dala ako? Ikaw. Sige, hanapin mo. Kumusta? Nahanap mo na ba? Isa lang naman ang hinahanap ko. Bakit ang tagal? Ano bang ginagawa nila doon sa loob? Itong cute na to. Palagi siyang may paraan. Malay mo, ngayon mismo. Binibitag niya si Song Chen doon sa loob. Naakit niya ang kanyang panlilinlang. Baka mapalagay na ang lahat. Hindi pwedeng hayaan ni King Yu na magpatuloy sila. Ay, nahanap ko na. Ay, nahanap ko na. Nahanap ko na ang regalo para sa kasal. Kanina, aksidente kong nahulog ito. Nagsisisi ako na naakusahan ko si Lin Chutong. Huwag nang mag-imbestiga pa. Sino ba si Shen Anshu, ang sama mo? Huwag nang mag-imbestiga pa. Kuya Chen. Sabi ni Shen Tongsu, nahanap na niya. Shen Qingyu. Ngayon ay kaarawan ng aking asawa. Ilang beses ka nang nag-akusa ng walang basehan. Ang magiging manugang namin sa hinaharap. Ano ba talaga ang intensyon mo? Si Lin Chu ay anak-anakan ko sa Song family. Itinuturing kong anak na babae, hindi basta-basta tao, na pwedeng lokohin. Tungkol dito, kayo ba ay may kinalaman? Dapat bigyan ng paliwanag si Lin Chu. Ay naku, mga biyenan. Talagang hindi dapat sisihin si King Yu sa bagay na ito. Matagal na naming gustong ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil siya ay hindi anak ng yumaong kasama ninyo. Siya ay aming anak ng may sakit sa pag-iisip. Nadaya kayong lahat niya. Tama. Mabuti rin ang intensyon ng anak namin na si King Yu. Gusto lang niyang malaman mo ang katotohanan. Wow! Sa wakas, nagalit na. Noong una, sa harap ng paaralan. Siniraan niyo ako at si Ichu. Ngayon gusto niyong ipagkalat ang kasinungalingan tungkol sa kanya. Sa harap ng lahat, inuulit niyo ang dati. Tama ba? Wala kayong kahit anong ebidensya na magpapatunay na siya ay anak niyo. Sa ilalim ng liwanag ng araw, kayong lahat ng pamilya, nang aapi kay Achu. Parang wala nang ibang tao sa pamilya Song, ha? Sino ang nagsabing wala kaming ebidensya? May dala kaming ebidensya. Ito ay tungkol sa mga nurse sa mental hospital noon. Maaari niyang kilalanin. Si Lin Chu, siya ang aking kapatid na may sakit sa pag-iisip. Shen Anshu. Tama, maaari kong patunayan. Tingnan mo kung siya nga. Siya nga. Siya ang nasa ospital ng isip. Mga sakit na inalagaan. May ebidensya ka ba? Meron. Ito ang panahon na siya ay nagkasakit. Nakinagat ako. Hindi pwedeng peke ang mga bakas ng ngipin. Kahit na siya ay maging abo. Kilala ko pa rin siya. Mukhang ang buong pamilya nila ay nagsumikap para ituro ako. Kahit ang protektor na ito ay dinala pa. Tingnan nyo, ito ang medical na record ni Shen Anshu. Kasama ang record na ito at mga bakas ng ngipin. Shen Anshu, hindi ka pwedeng hindi aminin. Hindi ba ang asawa ng pamilyang Song? Noon ay totoong may sakit sa pag-iisip. Ang pinakamayayamang pamilyang Song ay naloko pa ng isang taong may sakit sa isip. Napaikot-ikot. Mukhang ang pamilyang Song ay unti-unti nang bumabagsak. Huwag niyong pilitin pa siya. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niyo. Tama nga. Aaminin ko, ako si Shen Anshu. Tama, inaamin ko. Ako si Shen Anshu. Sa wakas, inamin mo na. Tingnan niyo na lahat. Aminado siya. Isa siyang sinungaling. May sakit sa pag-iisip. Chen, itaboy mo na siya. Ang ganitong tao, dapat ipasok sa mental hospital. Hayaan na lang siyang mamatay. Hindi.
Pakiusap please. Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan, susunod ako. Kakain ako ng gamot ng maayos. Ano mang gamot ang ibigay niyo, iinumin ko. Huwag niyo akong saktan. Bakit? Bakit? Pinalitan ko na ang pangalan ko. Maaari niyo pa rin akong mahanap. Hindi ko kukunin ang mga bagay ng kapatid kong babae. Mula pagkabata. Ibinigay niyo sa kanya ang lahat. Wala akong kahit isang reklamo. Hindi ko siya magiging banta. Pakiusap, sana ay maunawaan niyo. Huwag mo akong dalhin sa mental hospital. Pakiusap, huwag ninyo akong gawin. Anong sinasabi mong kalokohan? Anak, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko. Lalayo ako sa'yo. Hindi kita mamamatay tao. Pakiusap, huwag kang mag-alala. Huwag mo na akong dalhin sa mental hospital para magdusa. Huwag mo silang pahirapan ako muli. Pakiusap. Pakiusap. Ano ba talaga ang nangyari? May iba bang dahilan? Si Ichu. Ano bang nangyayari dito? Chen, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Hindi siya talaga. Tulad ng iniisip mo. Itong babaeng ito ay nagpapaikot sa ating pamilya. Mula simula hanggang wakas, puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Siya ay talagang isang maliit na mapanlin lang na cute. Gusto pang agawin ka mula sa akin. Pasensya na, Kuya Chen. Hindi ko sinasadya na linlangin ka. Gusto ko lang sanang muling mabuhay. Ngunit hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan na sila. Maaari mo pa akong mahanap. Kung ganun, mayroon din akong isang bagay na gusto kong ipakita sa lahat. Tita, yung ibinigay ko sa iyo. Nakahon ng regalo na saan? Ito ay bagay ng kapatid mo. Minsan ka pang mang-aagaw. Naririnig mo ba? Bitawan mo ako. Ayoko pumunta. Hindi ako may sakit. Hindi ako may sakit. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, hindi ako may sakit. Bakit niyo ako gagawin ito? Kayo ba talaga ang mga tunay kong magulang? Shen Anshu. Sila lang ang may isang anak na babae. Ikaw ay ampon. Walang pagkakataon na makalabas sa buhay na ito. Ayaw kong pumunta. Dumating na ang doktor. Ang maliit na kuti na to ay matibay. Alagaan mo siya ng maayos dyan. Kung kailangang batuhin, batuhin mo. Anong nangyari? Hindi mo kasalanan yan. Mag-alala ka. Huwag kang lumapit. Uminom ka ng gamot. Buka ang bibig. Buka ang bibig. Tulong. Kaya ang pamilyang ito, ginahasa ang kanilang inampon na anak na babae. Ibinigay nila ang walang sakit na anak na babae. Sa halip, ibinigay nila sa demonyong ito. Ngayon, sinisisi pa si Miss Lin. Sinasabi na siya ay may sakit sa pag-iisip. Paano magkakaroon sa mundo ng mga ganitong malupit na magulang? Hindi karapat-dapat ang pamilyang ito. Na manatili dito, umalis ka. Napakasama. Umalis ka. Aking mabuting pamilya. Ngayon, kayo naman ang makakaranas ng kawalan ng pag-asa at takot. Napakasama ninyo. Lumayas kayo, lumayas kayo, lumayas kayo. Hindi ko inakala ang katotohanan ng nangyari. Ay ganito pala. Paano nangyari na may mga tulad ninyo sa mundo? Ganitong kasuklam-suklam na mga magulang. Pareho lang na anak na babae. Bakit siya ipinadala sa ospital ng isip para pagdudusahan? Ano bang nagawa niya? Ikaw ay masamang kumukuha ng pera. At nananakit sa mga pasyente. Anong karapatan mong maging caregiver? Pasensya na. Pasensya na, Kuya Chen. Hindi ko ito inamin dati. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Gusto ko lang sanang magpalit ng pangalan. Ganap na talikuran ang buhay ng demonyo. Ayaw ko nang balikan ang buhay sa impyerno dati. Kung dahil dito ay kin-hate mo ako. Kinaiinisan mo ako. Ayos lang sa akin ang humingi ng tawad. Paano kita kayang ihaing? Paano kita kayang ikainisan? Nagsakripisyo ka. Mula ngayon, poprotektahan kita. Shen Anshu, ikaw ay napaka-cute. Kailan mo nakuha ang mga ebidensyang ito? King Yu, bakit mo siya sinaktan sa harap ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Tawagin ang mga tao, itaboy mo ang kanyang pamilya. Itaboy mo silang lahat. Tawagin ang mga tao, itaboy mo ang kanilang pamilya. Itaboy mo silang lahat.
Si Ichen ay isang manloloko. Sadyang nilapitan ka niya. Ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo. Shen Qingyu. Noon, nililinlang lang kita. Mula ngayon. Tapos na tayo. Hindi na kita kailanman. Walang anumang relasyon. Kayo ng pamilya mo. Kaya ninyong saktan ang mga kamag-anak. Hindi ko talaga kayang makipag-ugnayan sa inyo. Muli sa anumang paraan. Umalis ka. Shen Anshu, ikaw na cute. Hindi kita palalagpasin. Qingyu. Mahal na biyanan, lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan, mahal na biyanan. Pinaghihiwalay si Song Chen at Shen Qingyu. Natapos na ang misyon. Kailangan na lang ang huling hakbang. Ganap na ipasok ang pamilya Shen sa kailaliman. Muli siyang pinahirapan ng batang iyon. Nagawa na ang isang bagay. Ano na ang gagawin natin? Ang mga stock at negosyo ng pamilya Shen ay apektado na. Qingyu, mag-isip ka naman ng solusyon. Hoy! Chen, huwag ka munang mag-hang up. Chen, alam ko. Na mali ako dati. Pero lahat yun ay dahil sobrang mahal kita. Walang anuman. Mag-hang up na ako. Mag-hang up na ako. Huwag, please. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Dahil sa ating mahabang pagkakaibigan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Nang malinaw ang mga bagay na iyon. Kahit na maghiwalay tayo. Gusto ko rin na maayos ang ating paghihiwalay. Pwede ba? Ano ang maganda dito? Ito na ang huling pagkakataon. Dito sa unang pagkikita sa restaurant na iyon. Alam ko na si Shen Qingyu. Hindi susuko ng basta-basta. Tama lang. Ibibigay ko sa iyo ang huling nakamamatay na suntok. Kuya Song Chen, pwede mo ba akong sunduin pa uwi ngayon? Huwag na kayong mag-abala. Ako na lang ang uwi mag-isa. Tama nga, dumating ka na. Shen Qingyu, nasabi ko na sa'yo. Wala na tayong anumang relasyon. Wala na. Huwag mo nang hanapin ako. Chen, ang tagal na nating magkasama. Talaga bang ganito kakabagsi? Engaged na ako kay Chu. Matapos ang lahat ng ito, nalaman ko lang, na siya lang ang mahal ko. Pupunta na ako para sunduin si Ichu. Song Chen, huwag kang umalis. Shen Qingyu, huwag mo na akong guluhin. May ipapakita akong bagay sa'yo. Tungkol ito kay Lin Chu. Online na order. Ate, tutulungan kita. Para sa mga cute na lalaki. Order online. Tita ang bahala sa'yo. Para sa mga cute na lalaki. Song Chen. Si Lin Chu ay isang cute na streamer. Kumikita siya sa pamamagitan ng pagwasak ng mga relasyon. Para makakuha ng regalo sa live stream. Sadyang lumalapit sa'yo. Para lang sa pera mo. Impossible. Sinuri na ng mga magulang ko ang kanyang background. Hindi ito katulad ng sa video. At Chen, paano kita maluloko? Sabi sa internet, bata siya, cute at magaling sa mga paraan. Isipin mo, ginawa rin ba niya ito sa iyo? Gumamit ba siya ng mga ganitong paraan? Ginawa ba niya ito ng sadya? Para pasiklabin ang iyong pagnanais na protektahan siya. Ginawa ba niya ito ng sadya? Para udyok ang iyong pisikal na reaksyon. Lahat ng ito ay mga kaakit-akit na paraan. Walang mas nakakaalam ng babae kaysa sa babae. Chen, dati kong lahat ng galit ko kay Lin Chu ay para lang sa'yo. Lahat ng ginawa ko para lang sa'yo. Seryoso bang si Chu talaga? Ang sadyang lumapit sa akin, kahit wala akong patunay. Pero kapag naitanim na ang binhi ng pagdududa, iyan na ang simula ng inyong sugat.
Shen Anshu, siguradong hindi kita papayagang maginhawaan. Hindi pwede. Gusto kong tanungin siya ng personal. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Baka may nangyari na, di ba? Pupunta ako para hanapin siya. Baka hindi mo na siya makita muli. Shen Anshu, sa pagkakataong ito, natalo ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lin Chu, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Si Ichu. Si Lin Chu. Walang anuman. Walang anuman. Pasensya na. Kung dumating ako agad para kunin ka, hindi ka sana nakidnap. Sisi ko ito. Huwag ka sanang naniwala kay Shen Qingyu. Sa mga kasinungalingan ng babaeng iyon. Anong sinabi niya? Pinakita niya sa akin ang iyong live video. Sinasabi niya na ikaw ay isang cute na streamer. Para lang lapitan ako. Siguradong lie siya. Para lang lokohin ako. Dapat ay tinanggal ng mga magulang ni Song Chen ang lahat ng mga bakas. Maaaring talagang nakatagpo siya ng patay na daga sa kanyang malas. Sayang, ang kalaban niya ay ako. Alam mo ba, kung ano ang iniisip ko habang hinahabol ko ang mga magnanakaw? Kung may mangyari sa'yo, hindi ko na kayang patawarin ang sarili ko. Lalo na kung hindi mo ako piprotektahan. Lin Chu, hindi na ako magdududa sa'yo. Isa lang ang mahal ko sa buhay na ito. Bakit kanila kinidnap? Kilala ko ang taong ito. May isang bagay si Kuya Chen na gusto kong sabihin sa'yo. Pero natatakot akong masaktan ka kaya. Anong bagay? Ang taong ito ay si Shen Qingyu, na may ibang lalaki sa labas. Ano? Noong una, sila na siya at si Shen Qingyu ay nagkaisa upang akusahan ako ng pag-upa ng tao para insultuhin siya. Ngunit noong panahong iyon gusto mo siya. Kaya hindi ko sinabi sa iyo. Itinago ko ito hanggang ngayon. Magsabi ng totoo at magiging magaan. Tumanggi at magiging mahigpit. Sabihin niyo sa akin kung bakit ninyo siya kinidnap. Ako kasi, hindi ko siya gusto, anong masama doon. At ikaw rin. Huwag kang magbintang ng walang basihan. Sinasabi ko sa'yo. Sa mga nakaraang taon, si Shen Qingyu ay may maraming pera kay Judge Chen. Bawat sentimo ay ibinahagi kay Xiao Feng. Pero mayroon ba siyang ibinigay sa inyo? Ang panggagahasa ay may kaparusahan sa bilangguan. Talagang nalulungkot ako para sa inyo. Ayaw kong makulong. Hindi ba pwedeng magpakatotoo? Hindi ba pwedeng umamin? Si Shen Qingyu iyon. Ating kidnapin siya. Sabi nila kapag natapos na ang bagay, ibibigay ang isang bayad. At saka ito ang bayad. Yung isang bayad. Anong mga ginawa pa ninyo para sa kanya? Ginoong Lin. Tumahimik ka. Tama si Giangi. Lin, sa mga taong ito kasama si Shen Qingyu. Palagi kang umaasa sa pamilya Song. Nagmaneho ng mamahaling sasakyan at bumili ng mga branded. Samantalang kami ay nagugutom. Sasabihin ko na rin. Ito ay si Shen Qingyu. Para sadyang namin siyang pinahirapan. At pagkatapos ay inakusahan. Yung batang babae na nakatali. Pero sa huli hindi ito nagtagumpay. Hindi pa namin nakuha ang pera. Hinahanap ni Shen Qingyu si Xiao Feng. Pinipilit kaming muli na gawin ang kanyang gusto. Sasabihin na kapag natapos na ang bagay, maaari tayong makakuha ng pera mula kay Song Chen para makabayad tayo. Nakapagpanggap ako dahil sa kawalan ng pagpipilian. Wala akong magawa, opisyal. Siyempre, hindi nakakapagtaka na sa mga nakaraang taon. Ayaw mong tanggapin ang aking pag-amin. Kasi pala, may ibang lalaki ka sa labas. Kuya Chen, nandito pa rin ako. Nalaman ko na ngayong araw na si Shen Qingyu ang nag-imbita sa akin palabas. Para lang sa plano ni Fang na kidnapin si Ichu. Kagawad pulis.
Ito ang babaeng ito. Siya ang nag-utos na manghuthot at mangidnap ang aking kasintahan. Sisiguraduhin kong mapanagot siya. Dinala na. Walang ebidensya. Bakit nila ako huliin? Chen, sinuntok mo ako. Si Shen Qingyu nagmamadaling magpagamot. Akala niya may tao na magdadala sa akin. Sa mental hospital. Para maging maayos na ang lahat. Sa pagkakataong ito, ikaw ay mabubuhat ng bato. At sasaktan ang iyong sariling paa. Akala ko ay ginugol mo ang lahat ng iyong lakas para pigilin ako. Para lang sa iyong munting paborito. Nang agawin si Lin Chu. Tama ba? Shen Qingyu. Sa puntong ito, nais mo pa rin akong lokohin. Bakit ka ang sama-sama? Chen, pakinggan mo ako, ipaliwanag ko. Lahat ng ginawa ko. Dahil mahal na mahal kita. Kapit-bisig, kaibigan. Si Miss Shen ayon. Sadyang pinayagan kaming siraan siya. At itinulak ang sisi sa amin. Si Qiangi. Lin, ngayon ay siya rin ang nagpadala ng mensahe. Hayaan tayong kidnapin si Qiangi. Lin, si Qiangi. Shen ang tunay na utak sa likod nito. Mahal na kapulisan. Kailangan mo talagang ipaglaban kami. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Kahit na may matibay na ebidensya, ayaw pa rin umamin. Tulad mo, isang madilim na batang babae. 10 taon na akong nagtatrabaho. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ano bang galit o sama ng loob ang meron ka? Huwag kang mag-iwan ng anumang bakas na magdadala sa akin. Kapag nagawa mo ito, hindi ka mawawalan ng kabutihan. Hindi mo akalain. Sa isang inosenteng batang babae. Ganun ka brutal. Song Chen, pakinggan mo ako, ipaliwanag ko. Sobrang mahal na mahal kita. Gusto ko lang turuan si Lin Chu ng leksyon. Para lang siyang mapalayas. Kung wala si Lin Chu, hindi ka maghihiwalay sa akin. Tungkol kay Zhao Feng. Siya ang patuloy na humahabol sa akin. Wala akong anumang kaugnayan sa kanya. Shen Qingyu, anong ibig mong sabihin? Gumawa ako ng napakaraming bagay para sa iyo. Ngayon gusto mo na akong itaboy. Gusto mo akong itapon, di ba? Noong una, ikaw ang nagsabi. Si Song Chen, tanga at maraming pera. Kailangan mo lang bahagyang gumamit ng paraan. Magiging tapat siya sa iyo ng buong puso. Huhututin mo siya ng pera, tapos sumama ka sa akin. Sinasabi mo ba na lahat ng ito ay panluloko sa akin, di ba? Wag na, tumahimik ka na lang. Shen Qingyu, hanggang ngayon, gusto mo pa rin ba akong lokohin? Ate, talagang kaya kong lumayo sa'yo. Pakiusap, wag mo na akong dalhin sa mental hospital para magdusa. Ayaw ko talaga. Nandito na naman tayo sa ganitong lugar. Ikaw, cute ka. Ayokong makita ka muli sa aking buhay. Hintayin mo ang parusa ng batas. Song Chen. Hindi mo ako pwedeng baliwalain. Alam kong hindi ka titigil. Kaya't gagawin ko ang dapat gawin. Shen Qingyu. Sa larong ito, talo ka ng lubos. Akala ko dati. Siya ay magandang tao na may mabuting puso. Ngunit ngayon, parang isa lang siyang masamang tao, na nakasuot ng balat ng tao. Iyon ay, palagi tayong minamaliit niya. Simula nang malaman ko, na ganito kabagsik ang isip niya, hindi na ako nakipag-ugnayan sa kanya. Si Lin Chu lang ang, maganda at mabait na reyna ng paaralan . Si Lin Chu ay talagang ang Diyosa sa aking isipan. Achu. Mahal kita kahit kailan paman. Ako, si Song Chen, sa buhay na ito. Isa lang ang mahal ko. Natapos ng perpekto ang aking misyon. May pera at black card. May sasakyan at bahay, ganitong cute. Sino ang gustong kumuha, kunin na. Ako si Ichu, handa akong magpaalam. Xiao Chu, simula ngayon. Lahat ng gantimpala ay sayo na. Maraming salamat sa pagliligtas sa aming munting, cute na anak. Ito ang dapat kong gawin. Mahal ang pondo ng Shen family para mailigtas si Shen Qingyu. Pero wala rin itong silbi. Nawasak na ang reputasyon ni Shen Qingyu. Naubos na rin ang pamilya Shen. Nawalan na ng yaman. Tuluyan nang umalis si Song Chen. Ang mga gantimpalang ito ay nararapat sa iyo. Xiao Chu, kung ikaw ay interesado sa aking tanga na anak, talagang tinatanggap namin na maging manugang ka namin. Salamat, Tio at Ya. Sa tingin ko ngayon, kailangan kong tapusin ang kasunduan ko sa ibang tao. Ang sikat ng araw sa taglamig ay napakaganda. Shen Anshu, pinahihirapan mo ako, nawawasak ang aking reputasyon. Nawala ang lahat.
Shen Anshu. Ito ang ikaw at ako. Ang resulta ng ating palaging pagtutunggali. Shen Anshu, hindi ka ba patay na? Paano mangyari yon? Ano nang sinasabi mo? Sino lang naman ang nagtangkang subukan? Ang bagong sasakyan na may autonomous na pagmamaneho. Paano? Gusto mo akong patayin? Kaya kailangan ko nang mag-report ulit. Shen Qingyu, ikaw ay sangkot sa sinadyang pagpatay. Maghintay ka na lang. Sa kulungan hanggang sa magdusa ka. Shen Anshu, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hayashi Hajime. Naka-engage na tayo. Kailan mo ako pakakasalan? Song Chen. Ngayon, gusto kong unahin ang pag-aaral. Patuloy akong maghihintay sa'yo. Principal, gusto kong lumipat ng paaralan. Pupunta ako sa ibang bansa. Sa pinakamagandang akademya. Nakapag-isip ka na ba? Anshu, kailangan mong makapasok sa magandang universidad, tulad ng nasa telebisyon. Ikaw mismo, kailangan kong ipaglaban ang aking dignidad. Kailangan kong mabuhay ng makulay na buhay. Naiintindihan ko, Lola. Lola, nagawa ko na. Lola, hindi ko binigo ang iyong inaasahan. Mula ngayon, ako na ang bahala sa sarili ko. Harapin ang buhay na malawak at mataas ang langit.